Magandang araw sa inyong lahat. Nais ko lang ibahagi sa inyo ang masasabi kong pinakaunang kababalaghan na naranasan ko. Nangyari yun nang nagpunta kaming magkakaibigan sa isang peryahan. Ako nga pala si Eric, taga-Karangdaan. Simula nung first year college ako ay sa apartment na ako tumira, kaya mag-isa lang ako nun. Dahil bakasyon na nun ay napagkasundoan naming magkakaibigan na mag-bonding naman. 6 kaming magkakaibigan. Nagtalo pa nga kami kung saan kami pupunta. Pero nauwi lang yon sa isang peryahan na malapit lang din kung saan ako nakatira. May kanya-kanya din kasi silang lakad sa bakasyon kaya hindi pwedeng magtagal kami. Dahil medyo napaaga ako noon ay naglibot muna ako sa peryahan. May mga rides din doon katulad ng Ferris wheel. Habang naglalakad ay may naasalubong akong isang batang babae. May dala itong teddy bear na tingin ko ay luma na. Parang mga nasa 5 to 6 years old pa lang yung bata na yon at mag-isa lang siya. Tinanong ko nga kung may kasama siya. Ang sinabi nito ay meron, kaya hinayaan ko na lang siyang maglaro. Alam naman daw nito ang kung saan babalik. Malapit daw kasi ang bahay nila sa peryahan. Inaya pa nga ako nitong maglaro pero sinabi kong may pupuntahan pa ako. Nang bigla na lang itong nagalit at kumaripas ng takbo. Hindi ko na lang yun pinansin at tumuloy na ako sa paglilibot. Nang mapunta ako sa bandang dulo ng peryahan ay bigla akong nakaramdam ng kaba. Siguro dahil sa hindi naiilawan ng parte na yon ng peryahan. Medyo nakakatakot dumaan. Pero nanlaki ang mga mata ko nang may makita akong itim na figura na mabilis naglakad papunta sa kung saan. Susundan ko pa nga sana, kaso dumating na yung mga kaibigan ko. Binanggit ko sa kanila yung nakita ko, pero tumawa lang sila at sinabi na baka isa lang yun sa staff dun sa peryahan. Tinanguan ko na lang sila, pero iba ang pakiramdam ko. Inuna naming puntahan yung mga palaro sa peryahan, bago kami pumunta sa mga rides tulad ng Vikings. Huli naming pinuntahan yung Ferris wheel. Ayaw pa nga sumakay ng mga kaibigan ko dahil takot daw sila sa heights. Pero dahil andoon naman kami para mag-enjoy ay sumakay na rin sila. Habang umaandar yung Ferris wheel ay nakita ko sa kabilang bagon yung batang babae na nakita ko kanina. Masama ang tingin nito sa akin. Nang sabihin ko yun sa mga kaibigan ko ay nagtaka ang mga ito at sinabi ng isa na wala namang bata sa kabilang sakayan. Nang tinan ko ulit yung bata ay nanlamig at nagsitaasa ng mga balahibo ko. Hindi na ako nakapagsalita hanggang sa maababa kami. Nang makauwi ay hindi pa rin mawala sa isip ko yung batang yun. Hindi ko alam kung totoo ba o namalikmata lang ako. Hindi ko mapigilang isipin yun dahil ang creepy talaga. Kinabukasan, bandang hapon noon ay nagpunta ang mga kaibigan ko sa bahay. Bakas ang takot sa mukha nilang 5. Kinuwento nila sa akin na may nagpakita daw sa kanila na batang babae. Sira raw ang mukha nito to the point na hindi na ito makilala. Inaya pa nga raw sila nitong maglaro at nung tumanggi sila ay nagalit ito at hinabol sila. Pero bigla din namang nawala. Bawat isa sa kanila ay na-experience to. Naniwala naman ako sa kinuwento nila dahil sa unang encounter ko doon sa bata sa may peryahan. Dahil sa takot namin noon ay nagpa siya kaming humingi ng tulong sa kakilala kong expert sa mga paranormal. Nang maarating kami ron ay agad naming sinabi yung nangyari. Sinabi nito na kailangan namin ng proteksyon tulad ng nabendisyon ng rosaryo at ang pagdarasal daw bago matulog at paggising. At kahit saan man kami magpunta, ramdam din daw niya yung malakas sa presensya ng bata at hindi raw ito maganda. Galit daw ito sa amin. Nagtaka naman ako noon kung bakit. Umuwi na kami noon. Dumiretso ako ng kwarto at nagdasal bago matulog, gaya nung bilin sa amin. 3:00 yun ng madaling araw nang magising ako dahil sa ingay na nagmumula sa baba. 2 floors kasi yung apartment na tinitirahan ko noon. Papikit-pikit pa nga ako habang bumababa dahil antok pa talaga.
Late na rin kasi kami nakauwi. Nanlaki na lang ang mga mata ko nang makita ko ulit yung bata. Nasa may sala ito at nakatalikod sa akin. Nagsasalita ito nang hindi ko maintindihan habang nilalaro yung teddy bear. Dahan-dahan ako nung umatras pataas dahil sa hindi ko alam ang gagawin nun sa takot. Pero bigla na lang itong lumingon sa akin at dali-dali naman akong tumakbo pataas. Pero dahil sa taranta ay napatid ako sa hagdan at natumba. Ang huling nakita ko ay yung sirang mukha ng batang babae. Yung para bang bigla akong nagising mula sa bangungot o yung para bang natauhan ako. Totoong totoo yung nakita ko at alam kong hindi siya panaginip. Nung magliwanag ay umalis ako ng bahay nun dahil hindi ko kaya ang nangyari. Nag-decide akong pumunta sa peryahan dahil doon ko unang nakita yung batang babae. Nagbabaka sakali ako na doon matatapos yung panggagambala sa amin ng bata. Nang maarating doon ay sinalubong ako ng may-ari ng peryahan at tinanong kung anong pakay ko. Masyado pa raw maaga at nagre-ready pa sila. Wala na akong pakialam nun kahit pa isipin niyang nababaliw ako. Pero kinuwento ko sa kanya lahat ng na-experience ko. Parang hindi na ito nagulat sa sinabi ko. Pero ang tanong niya, "Hindi ba kayo na ipaglaro sa kanya?" Umiling ako nun. Simula pa nung ipatayo itong peryahan, may nagpapakita ng batang babae. Madalas sa may Ferris wheel daw. Inaayang maglaro yung mga tao na nagpapakita sa kanya. Pero gaya mo, ganun din daw yung naranasan ng mga unang taong nakakita sa kanya. Gagambalain ka raw kapag hindi ka naipaglaro sa kanya. Kaya kung ako sa'yo, maipaglaro ka, sabi nito at ngumisi pa bago umalis. Hindi ko alam kung nantitrip ba yung nakausap ko at gusto lang manakot. Pero dahil sa gusto ko na ring matahimik ay nagbaka sakali ako na makita yung batang babae. Nakita ko nga siya sa may Ferris wheel. Gaya ng sinabi ng may-ari ay naipaglaro ako sa kanya. Kahit napagtinginan pa ako ng ilang mga tao doon sa peryahan dahil wala naman daw akong kalaro. Hindi nila nakikita yung batang babae. Naging maaliwalas ang itsura nito at nakangiti lang siya habang naglalaro kami. Nang unti-unti ay naglaho ito. Simula nun ay wala nang gumagambala sa akin. Sinabihan ko rin yung mga kaibigan ko na gawin nila yung ginawa ko dun sa peryahan. Maipaglaro din sila sa batang babae dahil pinagpakitaan din sila nito. Hindi ko na rin inalam pa kung anong nangyari doon sa bata. Basta ang alam ko lang ay hindi na kami nito gagambalain pa. Ang sabi lang sa amin ng paranormal expert ay isa itong elemento na nagaan yung bata. Ako po si JP. Lumaki akong malapit sa pamilya, lalo na sa mga pinsan ko. Palagi talagang kung ano-anong trip ang ginagawa namin o kung ano-anong ganap tuwing magkakasama. One time noon, may family gathering kami sa sakahan ng lolo ko sa probinsya sa Bulacan. Andun kami lahat, kaya talagang masaya ako kasi alam kong may kakaiba na naman kaming gagawin. Naisipan naming mag-explore sa bukid. Usapan namin ay gabi na kami pupunta para mas exciting. At saka alam nyo na, mainit kasi sa umaga. Di namin alam kung ano bang eksakto na gagawin. Basta maglilibot-libot lang kami. Nung medyo tumagal na yung paglalakad namin, napapalayo na rin kami. Biglang may narinig kaming tunog ng parada. Yung may mga tambol, trompeta, tapos may mga usap-usapan at tawanan pa. Di na curious nga kami dahil nga sa pagkakaalam namin maagang natutulog ang mga tao sa probinsya. Kaya paano nagkaroon ng sigla at ganung ganap, diba? At saka bakit doon mismo sa lugar, hindi doon sa sentro ng baryo kung saan maraming tao at mas maayos ang kalsada. Sinundan namin yung tunog na narinig namin hanggang sa maarating kami sa pusod ng gubat. Maniwala man kayo sa hindi,
Nung andun na kami, wala kaming nakitang ibang tao. Ang nakita lang namin ay isang malaking espasyo kung saan walang mga puno. Nakatutok lang ang buwan. Nang may mapansin kaming parang mga nagsasayawang mga anino, yung parang mga nagkaasiyahan sila. May mga anino din ng mga tambol. Rinig na rinig namin yung tugtugan at kita namin yung mga anino, pero walang tao sa paligid bukod sa amin. Nanlamig kaming lahat at nagkatinginan. Di na kami nakapagsalita, basta tumakbo kami ng sobrang bilis pabalik sa bahay. Pagdating namin ng bahay, doon na kami nag-usap-usap kung kanino galing yung mga aninong yun, kung saan sila nanggaling at kung bakit namin naririnig yung mga ingay na yun sa gitna ng gabi. Naging malaking palaisipan para sa amin yun. Nung sumunod na araw, nagtanong kami sa mga nakatatanda, sa mga lolo at lola, kung normal lang ba dun sa probinsya namin o dun sa mismong baryo kung saan kami nag-stay yung naranasan namin nung gabi. Ang sabi nila, may mga kwento daw na ang mga yun ay espiritu ng mga ninuno na nagbabantay sa agubatan. May times daw talaga na nagpaparada sila. Siguro ay para magparamdam na may nagbabantay sa gubat at para na rin mapangalagaan ito. Ito raw ay isang paalala na alagaan natin at igalang ang kalikasan. Sabi ng isang tito ko, hindi dapat katakutan ang mga espiritu na yun, kundi dapat silang kilalanin bilang mga tagapangalaga ng kalikasan. Dahil doon, mas naging interesado kami sa pag-aaral ng iba pang mga kwento at mga alamat ng lugar na yon. Mas nag-enjoy kami sa pag-e-explore ng kagubatan at pagtuklas ng mga lihim na kwento ng mga ninuno. Marami pa rin kasi talagang mga alamat doon sa probinsya namin. Wala naman na kaming ibang naramdaman o nakita pa. Pero mas naging interesado kami kung ano pa yung mga kwento. Kahit na pinapainggan lang namin, parang nagpe-play sa utak namin yung kwento ng mga matatanda. Para sa akin, maganda ang experience na yon dahil nagkaroon kami ng motivation para pag-aralan ng history at kultura ng aming probinsya. Kumbaga, hindi lang kami nag-enjoy sa aming bakasyon, pero natuto rin kami sa mga bagong aral at mas malalim na pagpapahalaga sa alikasan at sa mundo. Kaya sana, sa susunod na pagbisita ninyo sa inyong mga probinsya, huwag agad matakot. Subukan nyo rin mag-explore at magtanong tungkol sa mga kwento sa inyong lugar. Baka masorpresa kayo sa kung anong pwede nyong malaman. Naway ma-enjoy ninyo ang inyong bakasyon at keep safe. Maikli lang itong ibabahagi kong kwento, boss. Nangyari ito sa Puerto Galera taong 2014. Tawagin niyo na lang pala akong RJ. Kasama kong nag-beach noon yung mga pinsan ko. Pagkatapos naming mag-banana boat ay tumambay muna kami sa dalampasigan para manood ng sunset. Habang naghihintay at nakatanaw sa dagat, may nakita akong itim na figura ng isang tao na para bang nakalutang sa tubig. Nasa may malalim na parte siya ng dagat kung saan naroon ang mga nag-jetski, kaya medyo tanaw. Para nga itong anino. Hindi naman ito nakasakay sa jetski at di nakatapak sa surfboard. Basta nakatayo lang siya ng tuwid at parang naalapat yung mga paa sa tubig. Hindi ito gumagalaw. Patapos na rin noon yung mga nag-water activities, kaya konti na lang yung mga nasa parting yon ng beach. Sinabihan ko yung mga pinsan ko na tingnan yung tinuturo ko sa dagat. Sabi nila may itim na figurang parang nakatayo. Ang weird lang kasi paanong nangyari yon. Kinuha ko yung phone ko at pipicturan sana. Kaso pagdaan ng nag-jetski sa kung saan yung itim na figura ay bigla naman itong naglaho na parang bula. Strange lang talaga kaya tinayuan ako ng balahibo sa braso nun. Matapos yun ay hindi na namin nakita pa yung itim na figura na nakatayo sa tubig dagat.
Ako si Kel. Naganap po itong ikukwento ko noong 2005. Bali 3rd week of summer po yun nang napag-decide namin ng dalawa kong kaibigan na sina Renz at Choi na magbakasyon. Noong mga panahon na yon, kami pong tatlo ay struggling na banda na sana ay may makapansin sa amin. Papunta po kami noon sa bahay ng uncle ko na si Guido, kung saan ay nakatira siya sa sitio Bungol, mga ilang kilometro ang layo mula sa bayan ng San Miguel sa Iloilo. Nung time na yun, kakaunti lang ho ang mga taong naninirahan doon at halos lahat sila ay kilala ang isa't isa. Yung daan papunta ng sitio Bungol ay challenging, mabato at mabuhangin pa ang daan. Halos mawala po yung pasensya namin dahil tila hindi pa nagagawa yung daanan papunta doon. Pero nung pagkarating namin ay umaliwalas ang muka ng dalawang mokong kong kaibigan nang makita nila yung pinsan kong si Sandra. Maganda po kasi siya, may kaputian, cute ang smile at dimples na lahat ng mga lalaki ay mahuhumaling sa kanya. Isang dekada na ho kaming magkakaibigan noon kaya't kilalang kilala ko sila. Lalong-lalo na si Renz na halos ma-fall na sa lahat ng mga babaeng nakikilala niya. Balik close po kaming magpinsan. At dahil 16 pa lang siya noong mga panahon na yon, kaya kadalasan noon ay nagiging overprotective ako na kuya sa kanya. Bali si Chong Guido, Chang Maria na asawa niya at si Jeron na kuya ni Sandra ay dumating nung papalubog na ang araw at excited sila na makita ako matapos ang maraming taon. Bali nagtatrabaho po sa syudad bilang CQ si Chong Guido at si Chang Maria naman ay lumabas kasama si Jeron para maggrocery. Sinabihan ko sila na 2 linggo kaming magbabakasyon doon sa sitio Bungol. Yung bahay po pala nila ay gawa sa matitibay na kahoy at plywood. Bungalow po ito na may 3 kwarto. Nagstay po kami sa kwarto ni Jeron na may kalakihan para sa aming 3. Samantalang si Jeron naman ay nagstay sa kwarto ng kapatid niya. Isa sa mga dahilan kung bakit gusto ko ring magbakasyon noong mga panahon na yon ay dahil broken-hearted ako. Nag-break kami ng girlfriend ko matapos niyang mabuntis ng ibang lalaki na nakilala lang niya ng isang gabi. Doon nagtapos yung 2 taon naming pagsasama. Kaya't gusto ko noon ng kapayapaan, yung tahimik lang na lugar, malayo sa syudad at sa sakit. Relaxing ang view sa probinsya dahil mapuno, kaya tingin ko noon kahit papaano ay maiibsan ang sakit na nararamdaman ko. Matapos aming maghapunan, tumambay muna kaming 3 kasama si Sandra sa isang maliit na bahay na gawa mismo ni Chong. Kumbaga, lugar pahingahan matapos ang buong araw na pagpapagal. Malapit lang naman siya sa bahay nila nakatayo. Bali mahilig pong magkwento si Sandra, kaya't sa tuwing kasama ko siya ay hindi kami nauubusan ng pag-uusapan. Yun din ang rason kung bakit sina Choi at Renz ay magaan rin ang loob sa kanya. Maganda na, madali pang paisamahan. Habang lumalalim ang gabi nun nang hindi namin namamalayan, nakaramdam na rin kami ng pagod. Kahit inaantok, pinilit kami ni Sandra na mag-usap pa rin. Sina Renz at Choi ay nauna nang pumasok sa bahay para matulog. So ako, game naman. Halos lahat ay sinasabi ko sa kanya. Kumbaga, parang wala nang sikreto sa aming dalawa. Kinuwento ko sa kanya yung tungkol sa pagbe-break namin ng ex ko. Maski siya ay nabwisit doon sa ex-girlfriend ko. Napagdesisyonan namin noon na doon na lang matulog sa maliit na bahay pahingahan. Pero hindi pa kami natulog noon. Gising pa rin kami hanggang alas 4 ng umaga at nag-uusap tungkol sa maraming bagay. Sa pag-ibig, kung saan namin gustong pumunta para magbakasyon, sa pag-aaral at sa kung ano-ano pa. At dahil nga teenager siya noon, ay hindi siya nauubusan ng kwento. Bago kami matulog, sinabihan niya ako na simula raw bukas ay hahanapan niya ako ng babae para raw maka-move on na ako. At dahil kilala ko siya, sigurado akong kakaiba ang mahahanap niya at hindi siya titigil hanggat wala siyang naipapakilala sa akin. Pero ako naman, tinawanan ko na lang yon. Nung sumunod na araw, nag-decide kami ni na Choi at Renz na libutin yung palayan.
Medyo namangha at nag-enjoy na rin kami sa pagkukwentuhan at paglalakad doon sa palayan na hindi na namin napansing naliligaw na pala kami. Pero wala naman sa amin yun. Nagpatuloy lang kami sa pagkukwentuhan at paglalakad. Kumakanta-kanta pa kami ng mga kanta ng E-Heads, River Maya, Fuchsia, Side A at iba pang mga sikat na banda noong 90s at early 2000s. Kinakanta rin namin yung mga naging piyesa din namin sa band performances. Namimingwit rin kami ng mga kamatsili at aratilis sa mga punong nadadaanan namin. Pero habang tumatagal kami, ay paunti-unti na naming nararamdaman yung kaba at pagkabahala dahil hindi pa rin namin alam yung pabalik. Si Renz nga ay todo na ang sisi sa amin kung ba't kami naliligaw dahil sa mga kalokohang pinaggagawa namin. Alam kong takot lang siya noon kahit dinedenay niya. Si Choi naman, siya yung pinakamatanda sa amin kaya't kalmado lang siya at nag-iisip kung anong gagawin namin sa sitwasyon na yon. Nakaramdam na rin ako ng kaba nung time na yon dahil hindi pa naman nangyayari sa akin yung maligaw sa gitna ng kawalan. Mataas po ang araw nun at sobrang init. Nangangati na rin ako dahil hindi ako nakaligo nung umagang yon. Habang naglalakad kami, may nakita kaming tabing ilog. Marahil ay dahil sa napapaligiran ito ng mga puno at mga damo kaya't nagkulay green na ito. Nag-decide muna kami na puntahan yung ilog na yon dahil first time namin makakakita nun. Laking syudad kasi kami. Nawala na naman sa isip namin na naliligaw kami. Natuwa sina Renz at Choi sa mga nagtatalo ng isda mula sa tubig. Binabato pa nga nila ang mga ito. Ako naman, nakaramdam na ng pagkaburyo, kaya't nagdakad-lakad muna ako. Nagmuni-muni at bukod doon, nag-imbestiga rin ako ng tungkol sa paranormal dahil naniniwala ako sa ganon. Sa totoo po niyan, bukas ang sixth sense ko. May nakikita akong mga bagay, pangyayari o minsan presensya na hindi ko lubusang maintindihan. Kaya naman bukas ang isipan ko na may ibang mundo bukod sa mundong kinatitirikan natin sa ngayon. Pero iniiwasan ko itong pag-usapan lalo kapag kasama ko sina Choi at Renz. Pero kay Sandra, naikwento ko ito. Ipinagsawalang bahala lang niya iyon. Wala naman talaga sa akin kung nakakakita ako ng mga pangyayari, kaluluwa o ano. Iniisip ko na lang na regalo to ng kung sino mang lumikha sa atin. Wala rin namang nangyari sa paranormal investigation ko kuno. Parang nagsayang lang ako ng oras. Nang may marinig akong pagkaluskus mula sa mga talahiban sa gilid ko. Pagtingin ko ay may nakita akong sobrang itim na nilalang. Gumagawa ito ng tunog ng parang hingal ng isang aso. Pagkatapos ay mabilis itong gumapang palayo. Hindi ko gaanong naaninagan ang itsura nito, pero nakakasigurado ako na hindi ito isang pangkaraniwang hayop. Base sa pakiramdam ko, pwedeng maligno o kaya naman ay aswang. Marahil naghahanap ito ng kanyang mabibiktima, pero bigla itong umalis nang makita ko siya. Matapos nun ay narinig kong tinatawag na ako ni Choi. Pagharap ko sa kanya ay kasama nila si Sandra. Hindi ko alam kung paano niya kami natagpuan, pero hindi ko nagawang matanong dahil halata kong buwisit siya. Nung pauwi kami, sinabi sa akin ni Sandra na may nakita na siyang babae na sa tingin niya ay pwede kong maging girlfriend. Rumolyo lang yung mga mata ko at tinawanan siya. Na-meet ko si Lena, yung babaeng sinasabi ni Sandra. Vice President daw siya ng Youth Council sa sityo nila. Masasabi kong napaaganda niya at madaling paisamahan. Nahumaling ako sa kanya at maganda ang naging samahan namin. Nilibot niya ako sa buong sityo. At sa tuwing kasama ko siya, nawawala yung mga isipin at stress ko sa buhay. Nagkaroon ako ng peace of mind habang kasama siya. Gabi na noon nang mag-decide kami na bumalik na. Inihatid ko si Lena sa bahay nila at ako naman naglakad pa uwi. Madilim na yung nilalakaran ko kaya't medyo hirap din.
pinagtsagaan ko na lang yung ilaw mula sa screen ng cellphone ko. Wala pa kasing flashlight yung karamihan sa mga cellphones noong mga panahong yon. Alam ko rin na nag-aalala na sina Jonggido at hinahanap na ako, kaya't binilisan ko na ang pag-uwi. Binaybay ko ang kahabaan ng palayan, tapos kumakanta-kanta pa para lang hindi maapag-isip ng kung ano-ano dahil may nararamdaman na akong kakaiba sa paligid ko. May konting kaba at parang kakaiba yung hangin. Nang bumilis yung tibok ng puso ko at nakaramdam ng panlalamig sa buong kalamnan. Kahit wala akong nakikita, ay ramdam ko na may kakaibang presensya sa tabi-tabi. Hindi nagtagal, nakaramdam ako ng pagkahilo at parang nanginginig yung mukha ko. Bigla kong naalala lahat ng mga nalaman ko tungkol sa paranormal at supernatural. Yung mga librong nabasa ko, yung kwento ng mga matatanda, lahat po yun biglang sumagi sa isip ko at may pairamdam ako na may malapit na nilalang sa paligid ko. Gusto kong tumakbo nun pero tila may pumipigil sa akin kaya't lakad lang ang nagagawa ko. Sinubukan kong kalmahan ang sarili ko nun, huminga ng malalim at sinubukang tumakbo. Mabilis ang paglakad na nagawa ko. Kasabay nun ang naririnig kong kaluskos mula sa palayan na tila sinusundan ako. Hanggang sa magawi ako sa puno ng akasya na nasa gitna ng palayan. Biglang bumigat yung dibdib ko dahil sa pagod at lakas ng pagkabog nito. Naliligo na ako sa pawis kahit malamig naman ang hangin at nahihilo-hilo na rin ako nun. Sa lahat ng mga naranasan ko, simula nung magbukas yung sixth sense ko, ngayon lang nangyari sa akin to, yung ganito katindi. Isang tila, malakas at nakakatakot na presensya ang nakamasid sa akin. Dahil dun ay sinimulan ko na ulit maglakad ng mabilis, palayo ng akasya, dahil ramdam ko na doon nagtatago yung kung anong nilalang yun. Di kalaunan, nagsimula akong magsuka. Tila may nalasahan akong mapait na sobrang sangsang yung amoy na hindi ko mawari kung saan nagmumula. Ang sabi, kapag nakaamoy ka raw ng kakaibang sangsang o baho, may aswang na malapit sa'yo. Inilibot ko yung paningin ko sa palayan hanggang sa makita ko sa di kalayuan ang isang ubod itim na nilalang at dahan-dahan itong gumagapang patungo sa akin. Nakabuka ang may kalakihan nitong bibig, matatalas ang mga ngipin at naglalaway pa. Puti ngunit namumula-mula ang mga mata nito. Patulis ang tenga nito at sarat ang ilong. Hindi ko mawari kung mabalahibo ba to o walang buhok dahil mas maitim pa yung nilalang kaysa sa uling. Nung panahon na yon, sigurado akong aswang yon kahit hindi ko pa siya nakikita sa mga libro o articles na nabasa ko. Yun ang unang beses na makakita ng ganun. Sobrang nakakakilabot ang itsura niya habang unti-unting lumalapit sa akin. Naisip ko na magiging hapunan na ako ng nilalang na yon. Pinilit kong makatakbo at mas bilisan pa ng itim na aswang na yon ang paghabol sa akin. Natisod pa ako sa may putikan pero kaagad din nakatayo at ipinagpatuloy ang pagtakbo palayo. Habang lumalayo ako mula sa kanya ay kinuha ko mula sa bulsa ko ang plastic na may lamang asin. Dali-dali ko itong binuksan at nung malapit na yung aswang sa akin ay sinaboy ko yung asin sa muka at braso niya. Naglabas ng kakaiba at nakakatakot na ungol at iyak yung nilalang na yun at bigla siyang napatigil sa paghabol sa akin. Ako naman ay tuloy-tuloy lang sa pagtakbo palayo. Nang lingunin kong muli ang aswang ay wala na siya. Doon ay unti-unti nang gumaan yung pakiramdam ko. Ibig pong sabihin, nakakalayo na ako mula sa kapahamakan. Nung maarating ako ng bahay ay nangangalahati na sila sa hapunan.
Nagulat si Chong Gido nang makita ako na putikan, basang-basa ng pawis at pagod. Nagtaka sila at napatitig lang. Noong gabing iyon, ikinuwento ko kina Renz at Choi yung nangyari sa akin. Pero as usual, si Renz ay walang pakialam sa kwentong aswang ko. Mas interesado siya sa ganap o date namin ni Lena. Si Choi naman, medyo nabahala. Medyo pareho kami ng pag-iisip tungkol sa mga ganito. Kinuwento ko rin kay Sandra yung tungkol dito. Hindi ko inaasahan na makikinig siya sa kakaibang kwento ko. Para kasi sa kanya, yung mga kwentong multo, aswang, engkanto o ano pang kababalaghan ay waste of time. Niyakap niya ako. Siguro ramdam niya yung kinuwento ko. Napansin ko rin na namutla siya at tila di mapakali matapos ng kwento kong yon. Naramdaman kong natakot rin siya, lalo pa at pag-alagala yung aswang na yon sa sityo nila. Hindi ako nakatulog nung gabing yon kaiisip doon sa itim na aswang na nakaengkwentro ko. Buti na lang at palagi akong may dalang supot ng asin dahil hindi natin alam ang pwedeng mangyari. Medyo nakatunog na rin ako na magpapakita kasi ulit yung aswang na nakita ko noon sa ilog kaya't naging handa na ako. Marami na akong paranormal experience. Karamihan ay mga multo, mga duwende at kapre. Sa totoo niyan, hindi ko lang sinama sa kwento na to na may nakita akong kapre doon sa puno ng akasya sa may palayan at sa isa pang puno di kalayuan mula doon. May ilan ring mga kaluluwa na nakita ako ng mga sundalo at yung iba ay luma ang kasuotan nung nalibot namin yung sityo Bungol. Simula din pala nung gabing iyon, matapos kong ihatid si Lena sa bahay nila, ay hindi na siya sumasagot sa mga tawag at text ko. Pahirapan pa naman makasagap ng signal sa lugar na yon, kaya't hindi ako palaging nakakakontak sa kanya. Tinanong ko si Sandra kung may problema ba o galit sa akin si Lena dahil hindi na nga ito sumasagot. Kahit nung puntahan ko siya sa kanilang bahay ay palagi raw siyang wala na tila iniiwasan ako. Inamin ni Sandra na ayaw raw makapagkita sa akin ni Lena dahil nahihiya daw siya lalo sa itsura nito. Napansin daw niya na parang nasunog o parang nabuhusan ng asido yung ilang parte raw ng muka at braso niya. Pero ang sabi aksidente lang daw na naibuhos niya yung kumukulong tubig sa muka at braso na hindi ko pinaniwalaan. Hindi ko alam kung bakit hindi ko yun napansin nung magkasama kami ni Lena. Pero nung narinig ko yung kwento ng pinsan ko, alam ko na siya yung itim na aswang na gusto akong lapain. Pagkakataon na rin niya na makakain ng tao dahil alam niyang dayo kami, kaya't malamang kami ang pagdidiskitahan. Hanggang ngayon, simula nung naranasan ko yun, ay hindi pa ako nakakabisita sa sityo Bungol. Hello Sir Bob at sa lahat ng mga listeners. Ako si May, taga Bacolod. Itong ikukwento ko sa inyo ay totoong nangyari sa akin nung 11 years old pa lang ako. Yung na-experience ko ang dahilan kung bakit nagkaroon ako ng phobia sa dagat kahit na ang tanda ko na. Short background lang po. Dalawa kaming magkapatid at ako ang bunso. Accountant si tatay at housewife naman si nanay. Simple lang naman yung buhay namin. Taong 2009 yon nang magkaroon kami ng family reunion. Nakaupo lang ako noon at kumakain ng saging nang tinawag ako ng pinsan kong si Boylet. Maligo na raw kami sa dagat. Nung time na yon, nilalamig ako pero pumunta na rin ako kasi parang nag-e-enjoy na rin naman sila. Humiram ako ng salbabida kasi hindi naman ako marunong lumangoy. Sinabi ni Boylet na puntahan daw namin si Camille, yung isa pa naming pinsan na iniiwasan ako kasi nalaman niya na yung crush niya ay may crush pala sa akin. Hindi na ako sumama kay Boylet kasi baka awayin pa ako ni Camille.
Pinagmamasdan ko lang yung mga pinsan ko na naglalaro. Kahit naman hindi nila ako sinasali ay nag-enjoy pa rin ako. Nung bumalik na sila sa cottage, hindi pa rin ako umahon at pinakita ko talaga kay Camille that time na nag-e-enjoy ako kahit na hindi niya ako pinapansin. Ilang minuto lang noon, Sir Bob, sumakit na yung paa ko. Parang hindi ako makagalaw pero pilit kong ginalaw yung paa ko para makaalis na ako sa tubig. Kaso may kamay na humawak sa paa ko kaya napasigaw ako ng tulong. Nagsisisigaw ako na may humahawak sa paa ko. Kaya naman agad napatakbo si tatay papunta sa akin. Hinihila na ako palayo kaya panilangoy talaga si tatay. Kahit hindi ko nakikita yung kamay na humahawak sa paa ko, alam ko na malaking kamay yon at hindi yun kamay ng tao. Sobrang gaspang kasi. Iyak pa rin ako noon ng iyak hanggang sa pati mga tito ko ay sumaklolo na. Nung malapit na sila sa akin, napasigaw ako sa sakit dahil kinagat yung daliri sa paa ko. Kaagad ding bumitaw yun matapos akong kagatin. Nahimatay pa nga ako noon sa sobrang sakit. Nagising na lang ako sa ospital at nakita ko na may kulang na sa akin. Simula kasi noon ay naging 8 na lang yung mga daliri sa paa ko. Yun din ang dahilan kung bakit 8 ang palayaw sa akin ng mga tao. Kasi nga 8 na lang yung daliri sa mga paa ko. Sa murang edad ko noon ay hindi ko na sinubukang magsuot ng tsinelas. Natatakot kasi akong pagtawanan ng mga kapwa ko bata. Lagi lang noon ako nakasapatos. At kung may event man sa church o sa campus, bumibili ako ng sandals na hindi nakikita yung daliri sa paa. Simula nung insidenteng yun, hindi na ako sumama pa sa dagat o sa beach. Nagkaroon na ako ng trauma. Pati nga sa mga swimming pools, iniiwasan ko. Naiisip ko pa rin kasi yung nangyari sa akin noon at ayokong maulit pa yon. Baka kasi pag pumunta ulit ako sa may tubig, balikan ako ng halimaw na yon at tuluyan ng kainin ang buo kong paa. Sana lang in the future ay malampasan ko yung takot ko sa dagat. Hanggang dito na lang po, Sir Bob. Ako si Jay mula sa Batangas. Nung bata pa lang ay madalas na akong nakakarinig ng kwento tungkol sa mga kababalaghan, lalo sa mga aswang. Dati ay curious pa ako kung totoo ba ang mga ito. Pero habang lumalaki ako ay napag-isip-isip kong wala namang katotohanan ng mga yon. Hanggang sa nagbakasyon ako sa bahay ng grandparents ko sa father's side. Malapit na nung kumagat ang dilim nang maarating ako sa bahay ni na Lola. Agad naman nila akong sinalubong na mahigpit na yakap dahil noon lang ulit ako nakapagbakasyon sa kanila. Halos 2 years din kasi akong nasa bahay lang. Pagpasok namin sa bahay ay minakahanda ng hapunan. Niluto nila lahat ng paborito kong putahe. Pagkatapos kumain noon ay namalagi na lang ako sa kwarto. Gusto ko pa nga sanang magpahangin sa labas pero pinagbawalan na ako nila lolo at lola dahil gabi na raw. Pero hindi lang yon ang dahilan. Usap-usapan kasi doon sa lugar nila lola na may mga umaaligid daw na aswang at naniniwala ang mga tao roon. Lalo na at karamihan ng mga naatira doon sa lugar na yon ay matatanda na. Nang makaramdam na ako ng antok ay humiga na ako para matulog. Pero hindi ko pa man naipipikit ang mga mata ko ay may bigla akong narinig na kaluskos. Pero hindi yun nanggagaling sa amin. Dahil sa hindi ako makatulog nun dahil malakas ang kaluskos ay tumayo ako para tingnan kung saan nanggagaling yung ingay. Lumabas ako noon ng bahay. Nagulat ako nang makita ang isang figura na naasampa sa bubong ng kapitbahay ni na Lola. Hindi ko maipaliwanag kung tao ba yon o hayop. Tiningnan ko pa ngang maigi dahil baka namamalikmata lang. Nakahinga ako ng maluwag nang nawala na yung figurang yon. Bumalik na ako noon sa loob ng bahay at natulog. Kinabukasan,
Nagising na lang ako sa ingay ng kapitbahay. Umiiyak ito. Pagkalabas ko ng kwarto at pagkadiretso sa labas, nakita ko kung anong nangyayari. Namatay ang asawa ng kumare ni Lola na kapitbahay namin. Hindi ko nakita yung itsura ng asawa niya dahil tinawag na ako ni na Lola. Pero narinig ko na halos hindi na ito makilala dahil sa lala ng sinapit nito. Dahil wala akong magawa nung araw na yun, ay naisipan ko na lang na maglibot-libot sa lugar. Habang naglalakad ako noon ay nagkabanggaan kami ng isang babae na noon ko lang nakita sa lugar. Kilala ko na kasi ang halos lahat ng tao dun sa area ni na Lola. Tinanong ko kung ayos lang ito dahil siya yung natumba nang magbanggaan kami. Sumagot naman ito na ayos lang. Nagpakilala ako sa kanya. Ang sabi nito, Rose ang pangalan niya. Tinanong ko kung saan siya pupunta. Nang sabihin nito na malapit sa park ay sinabi kong sabay na lang kami dahil pareho lang din naman ang pupuntahan namin. Hindi pa man sumasapit noon ng dilim ay umuwi na ito dahil baka hanapin daw siya ng magulang niya. Tinanong naman ako ni Lola kung bakit anong oras na raw akong umuwi. Sinabi kong namasyal lang ako kasama si Rose. Tinanong nila kung ang Rose na tinutukoy ko ay ang Rose na naatira malapit kina Aling Lusing. Ang sabi ko ay oo dahil naapagkwentuhan naman kami ni Rose. Napansin kong nanlaki ang mga mata ni Lola. Para bang natakot sila nang marinig si Rose. Sinabihan nila ako na huwag na maipag-usap doon sa babae dahil baka ikapahamak ko lang yon. Kahit naguguluhan ay tumango na lang ako at dumiretso na sa kwarto. Hindi ko alam kung bakit ganoon sina Lola. Mabait naman kasi si Rose. Mahinhin pero masayang kausap. Kaya naman ipinagsawalang bahala ko na lang yung sinabi nila. Kinabukasan, nagkita ulit kami ni Rose sa may palengke. Sabay kaming namili nun. Pero habang naglalakad kami nun, ay napansin kong pinagtitinginan kami ng mga tao. Para bang nanlilisik ang mga mata nila kung maatitig sa amin. Hindi na lang namin yun pinansin ni Rose hanggang sa makauwi kami ng bahay. Kinagabihan nun, mag-isa lang ako sa bahay dahil may inasikaso sina lolo at lola sa abilang bayan at kinaumagahan pa raw sila makakauwi. Katulad ng dati ay pinagbili na nila akong tuwing mag-isa ay maglagay ng asin at bawang sa mga bintana at pinto ng bahay. Habang lumalalim ang gabi ay bigla na lang nagsitahulan yung mga aso sa labas. Halos lahat kasi ng tao rito ay may alagang aso. Noon lang ulit naging ganoon tumahol yung mga aso. May kakaiba sa pagtahol nila. Nakaramdam din ako ng kakaiba nung gabing yun. Pero dahil ako yung tipo ng tao na madaling ma-curious ay lumabas ako ng bahay. Halos wala na akong nakitang tao sa labas. Takot din kasi ang mga ito na lumabas tuwing gabi. Sinundan ko noon kung saan mas malakas ang tahol ng mga aso. Napunta ako noon sa isang liblib na parte ng baryo. Taniman niyo ng puno ng saging. Habang papalapit ako ay nakarinig ako ng malakas na kaluskos. Sobra ang takot na naramdaman ko noon. Sa tanang buhay ko ay nung gabi lang na yon ako nakaramdam ng sobrang kilabot. Laking gulat ko nang makita ko ang isang tao na para bang may kinakain. Pero hindi ko makita kung ano yon. Kinilabutan ako nang makita ko ang itsura nito. Nanlilisik ang mga mata niya. Matutulis sa mga ngipin na may bahid pa ng dugo sa kamay at sa muka. Ngunit ang mas ikinagulantang ko ay nung malaman ko kung sino yung taong nakita ko. Si Rose. Nakilala ko ito dahil sa suot niyang necklace at sa estilo ng pananamit niya, pati yung hulma ng katawan. Sigurado akong siya yun. Hindi ako pwedeng magkamali nun. Napahinto ito sa pagkain at nagsimulang umungol ng mahina. Dahan-dahan itong ibinabaling ang ulo papunta sa direksyon ko. Pero bago pa niya ako makita ay dali-dali na akong tumakbo palayo doon sa lugar at pabalik ng bahay. Habol hininga ako pagdating.
Dinoble ko ang paglalagay ng asin at bawang sa mga bintana at pintuan. Kinabukasan nun, pagdating nila lolo at lola ay nag-decide na akong umuwi na lang sa bahay. Simula naman nun ay wala na akong naging balita pa kay Rose. Hindi ko alam kung nalaman ba ng mga tao na kabilang siya sa ganoong nilalang at kung alam ba talaga nila kaya masama ang tingin nila sa kanya. Bigla din daw kasi naglaho sina Aling Lucy at Rose dun sa baryo. Siguro ay masyado ng marami ang nakakaalam tungkol sa lihim nila. Kaya siguro nagdesisyon na umalis na lang. Ito lang ho ang kwento ko, boss, tungkol sa bakasyon ko sa baryo ng Aswang. Kapag naririnig ko ang "There's no place like home", ang lagi kong naaalala ay probinsya. Doon kasi ako halos lumaki. Pero nung nag-teenager ako ay nagpa-Maynila na kami ng pamilya ko. Kaya ang ginagawa na lang namin tuwing summer ay mag-eempake at pupunta sa bahay ng lola namin sa probinsya para bang pahinga lang ito mula sa ingay at gulo ng syudad. At syempre para makita na rin yung mga kamag-anak namin. Sobrang gusto ko talaga sa probinsya. Yung sariwang hangin, lutong bahay na pagkain at mas simpleng buhay. Kung pwede nga lang na iwan na lang yung buhay ko sa Maynila noon, gagawin ko. Kaso sa ngayon kasi ay hindi pa pwede dahil kakatapos ko lang ng college at andoon yung trabaho ko. Nakakalungkot lang dahil nung pandemic ay hindi kami nakauwi ng probinsya. Pero nang mas lumuwag na ang sitwasyon ay nakadalaw naman kami. Tuwang-tuwa talaga ako pagdating ko ng probinsya noon. Tapos nakita ko na naman yung bahay kubo na malapit sa bahay ng lola ko. Wala kasing kapitbahay si lola. Nasa may bukirin ang bahay niya. Yung lolo ko ang nag-aasikaso sa bukid na yon, kaya doon na rin sila tumira. May isang kubo lang na malapit sa kanila, pero wala namang nakatira. Dati, nung medyo bata-bata pa ako, alam ko takot kami ng mga pinsan ko doon. Pero nung huling dalaw namin, ewan ko ba, parang may something sa akin na gustong pumasok. Isang gabi, naisipan kong matulog sa bahay kubo. Wala lang, parang ang aesthetic lang kasi ng view. Ang lamig pa ng gabi, perfect sa pagtulog. Nagdala ako noon ng banig, unan at kumot. Humiga lang ako at nakinig sa tunog ng mga kuliglig. Hindi ako gumamit ng gadgets noon. Parang yun na yata ang pinaka-komportabling pairamdam ko. Sa Maynila kasi, nagpapatugtog pa ako ng mga gantong tunog sa Spotify kapag matutulog. Doon sa probinsya, natural mo lang na madidinig. Sobrang nakaka-relax na halos makatulog na ako. Nang biglang parang may naglalakad ng paikot sa akin. Sa bahay kubo lang din siya umiikot. Ramdam ko yung presensya at yabag. Pero wala akong makita. Hindi ko alam noon kung nag-overthink lang ba ako o talagang totoo. Parang may karera nga sa dibdib ko sa sobrang kaba. Sinubukan kong ipagsawalang bahala lang at enjoy na lang yung lugar na yon. Pero parang mas tumindi yung lamig na naramdaman ko. Yung kaninang isang umiikot na naramdaman ko ay parang naging dalawa. Tapos naging tatlo ang mga yabag. Hindi ko maipaliwanag ang pairamdam ko nun. Basta parang dumadami yung pumapalibot sa akin. Liligpitin ko na sana yung mga gamit ko nun kasi nga natatakot na ako. Babalik na ako sa bahay nang may marinig ako. Umalis ka dito. Gulat na gulat ako nun. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ako agad nakagalaw nun. Iniisip ko pa kung may narinig ba talaga ako o pinaglalaroan lang ako ng utak ko. Tumingin ako sa paligid pero wala namang ibang tao. Nataranta na ako nung may marinig pa akong mga bulong na hindi ko maintindihan. Hindi ko alam kung ano lang yung nadampot ko noon. Basta tumakbo ako paalis. Tumakbo ako pabalik sa bahay ng lola ko at doon na natulog.
Sobrang lakas pa rin ang kabog ng dibdib ko noon at halos hindi makahinga. Sinubukan ko pang gisingin noon si mama pero ayaw niyang magising. Nang sumilip ako sa bintana, nakita kong may babaeng naapang magsasaka na damit. Tapos duguan yung buong katawan niya. Naatingin siya sa direksyon ko. Sobra ang kilabot ko. Sinara ko agad yung bintana. Magdamag akong di nakatulog ng maayos. Siguro nakaidlip na lang ako dahil sa pag-iisip. Pairamdam ko noon na kahit nasa loob na ako ng bahay ay nasa tabi ko lang yung babaeng duguan na nakita ko. Pero kahit na ganon, talagang puno pa rin ako ng kuryosidad. Mas lamang yung nasa isip ko kung sino ang nandun. Kinabukasan, tinanong ko kay Lola yung tungkol sa bahay kubo. Sabi niya, matanda na yon. Mas matanda pa nga sa kanya. May pamilya daw na nakatira doon dati, pero bigla na lang silang nawala. Hindi alam ng lola ko kung anong nangyari sa kanila. Bata pa raw kasi siya noon. Kung ano-anong kwento daw yung narinig niya tungkol sa pamilya. Sabi ng iba, nagpaamatay daw yung tatay pagkatapos patayin yung pamilya. Ang sabi naman ng iba, miyembro daw ng kulto at tag-alay na sila ng buhay para sa pinaniniwalaan nila. Meron daw na nag-NPA daw. In short, walang malinaw na dahilan o kwento. Basta isang araw, naglaho na lang daw bigla yung pamilya na yon nang walang bakas. Nung marinig ko yun, naramdaman ko yung lamig na tumakbo sa likod ko. Para bang may ideya na ako kung sino yung bumulong sa akin nung gabing yon. Hindi ko man alam kung ano yung totoong nangyari, pero sigurado ako na isa sa pamilya na yon ang nagmumulto sa bahay kubo. Hindi yun basta natapos lang doon. Kahit nasa bahay na ako ni Lola, nararamdaman ko pa rin na may kakaiba. Parang may galit sa akin. Minsan, nararamdaman ko noon na may biglang humihila ng buhok ko o kaya naman ay may mahinang tutulak sa akin. Kapag natutulog ako, nararamdaman ko na namang may nakatingin sa akin pero alam kong hindi si na mama yon. Tapos, kapag naliligo ako, ay parang may kung anong nalalaglag kahit hindi ko naman natatamaan. Minsan isang beses, nagsasalamin ako tas may napansin akong anino na dumaan sa likod ko. Nakakarinig pa ako ng mga bulungan na hindi ko maintindihan. Basta para silang galit. Takot na ako noon dahil nga kakaiba na yung mga pangyayari. At sa katunayan nga, first time yun mangyari sa akin na hindi ko naman naranasan noon nung tumira ako sa probinsya o kaya sa ilang beses naming pagbabakasyon doon. Naisip ko na baka nagambala ko ang kung sino man ang naatira doon sa bahay kubo. Kaya humingi ako ng tawad noon sa kung sino man o ano ang nananahan doon. Nagsabi muna ako kay Lola dahil hindi ko alam kung paano hihingi ng tawad. Kinuwento ko sa kanya simula nung una. Ang sabi niya, hindi niya lang daw naikwento sa akin pero naranasan din daw niya dati yung nangyayari sa akin noon. Kaya daw hindi rin napapatanggal o napapagiba yung kubo kahit wala nang nakatira. Tuwing may pupunta daw kasi doon ay may nagagalit na kaluluwa o may mga pagpaparamdam. Akala nga raw niya wala na dahil nga hindi na siya nagpupunta doon. Ang sabi na lang niya ay hayaan ko na lang daw hanggang sa mawala. Uuwi rin naman daw ako ng Maynila. Kaya kahit pa na may nararamdaman pa rin akong kakaiba noon at takot, lagi na lang akong nagdadasal. Halos di ko na-enjoy yung huling bakasyon ko noon sa Camarines Norte dahil dun sa creepy experience ko. Inantay ko na lang na makauwi ako sa Maynila para matigil na noon ang pagpaparamdam. Pero dun ako nagkamali kasi minsan kahit pa nandito na ako sa Maynila, nararamdaman ko pa rin siya. Yung alam mong andyan lang siya at nagmamasid sa'yo kung galit ba siya sa'yo o ano. Ilang months na rin yung ganitong pakiramdam ko at sana isang araw ay lubayan na niya ako.
Magandang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga sumusubaybay ng inyong channel. Tawagin niyo na lang akong Carmen. Itong mga kwentong mga ibabahagi ko sa inyong channel ay karanasan namin ng nobyo ko, ng kapatid ko, kaibigan at ilang kamag-anak. Nangyari ang lahat ng karanasang ito nung nabakasyon kami sa isla ng Boracay. Unahin ko po muna yung karanasan namin ng boyfriend ko. February ng 2015 nang magbakasyon kami ng nobyo ko sa Boracay. Doon kasi kami nag-celebrate ng Valentine's at anniversary. Pareho kaming tubong Iloilo. Mahigit 5 oras din ang binahe namin papuntang Katiklan. At pagdating namin doon ay medyo madilim na, kaya naghintay pa kami kung may biyahe pa ng ferry papuntang Boracay. Buti na lang at may kasabayan din kaming isang grupo noon ng mga kabataan. 6:30 na yata nang makatawid kami. Hinanap namin agad yung hotel na binook ng nobyo ko. Di ko inaasahan na hindi pala ito sa beachfront. Actually, medyo malayo na yon at sobrang tahimik na sa kinaroroonan ng hotel. Di tulad sa iba na sa mismong harapan ng istasyon. Di ko nababanggitin yung pangalan ng hotel na yon dahil hanggang ngayon ay active pa rin ito at para na rin sa pribado nitong kapakanan. Hindi ko na alam kung saan ibinook ng boyfriend ko yung hotel na yon. Ang sabi niya ay maganda naman daw ang mga nakalagay sa services nito at mura lang din niya itong nakuha. Sinadya din niyang piliin ang lokasyon na yon para hindi gaanong maingay. Pero nang andoon na kami ay napakalayo sa inexpect naming serbisyo ang nangyari. Wala man lang sumalubong sa aming staff. May nakabantay sa lobby. Kinuha lang yung pangalan namin at inabot yung susi. Buti na lang at magaan lang yung mga gamit. Nasa 4th floor pa naman yung kwarto namin at hindi pa nun gumagana yung elevator. Yung excitement ko nun biglang napalitan ng inis. Pero wala kaming nagawa dahil andoon na nga kami at mapapamahal pa kami kapag kumuha kami ng ibang hotel o resort. Nang nasa hallway na kami ng 4th floor ay sobrang tahimik na. Bigla talaga akong napabulalas noon nang nakakatakot. Paano ba naman ang dilim ng hallway? Parang hindi na pinapalitan yung ilaw na naroon. Dagdagan pa na parang wala nang ibang umuuko pa sa mga kwarto doon. Agad naman naming natuntun yung kwarto namin. Yung nakuha namin ay may 2 kama, queen size at single bed. Yung malaking higaan ay yung malapit sa pintuan at yung single naman malapit sa bintana. Doon namin pinatong lahat ng gamit naming dala. Nagpahinga muna kami noon saglit at di namin namalayang pareho na pala kaming nakatulog. Nagising ako noon at chinek yung oras sa phone. Tanda kong 8:00 pa lang yun ng gabi kaya natulog ulit ako. Maya-maya ay nagising ako dahil pakiramdam ko ay may nakatunghay sa akin. Ramdam ko pa ang malamig na hininga nito sa muka. Akala ko nga ay yung boyfriend ko. Pero pagdilat ko ay parang isang anino ang nakita kong nakayuko sa akin. Dali-dali akong napabangon nun. Pakiramdam ko ay para akong naalimpungatan. Nang pailawin ko yung kwarto, wala naman akong nakitang ibang tao. Nanaginip yata ako ng masama. Muli kong chinek yung oras at nagtaka ako dahil 3:00 na yon ng madaling araw. Saglit lang naman kaming nakatulog. Di ako makapaniwalang ang bilis pala ng takbo ng oras. Mahimbing yung tulog ng boyfriend ko. Pinasya ko munang magbanyo nun. Hindi ko na sinara yung pintuan kaya nakikita ko pa rin yung buong kwarto, lalo yung 2 higaan. Halos mapatalonan ako noon mula sa inidoro nang makita ko na may nakahiga na sa single bed na naroon. Napahiyaw pa ako. Doon nagising yung boyfriend ko at tinanong kung napaano ako. Napatingin din siya sa oras at nagulat na madaling araw na pala. Napatagal daw yung tulog niya. Di ko nga alam kung gising na ako ng mga oras na yon dahil kung ano-ano na yung nakikita ko. Nagaya naman yung boyfriend ko na lumabas at maghanap ng 24 hours na makakainan. Mag-aalas 4 na noon ng umaga at naramdaman kong kumakalam na yung sikmura ko. Nang nasa labas na kami ng hotel ay napalingon pa ako noon sa may bandang kwarto namin.
Hindi ko alam kung bakit parang hinahatak ako ng mga mata ko. Napasikdo na lang ako noon sa gulat nang makita kong may nakasilip sa bintana namin at bigla yung nawala. Sa takot ko ay napabilis ang paglalakad ko noon palayo ng hotel. Nang makahanap kami ng makakainan ay kinuwento ko sa boyfriend ko yung mga nakita at na-experience ko dun sa hotel room namin. Hindi ko inaasahan na meron din pala siyang naramdaman dun. Pagpasok pa lang daw namin ay may nahagilap na daw siyang parang anino na saglit na dumaan sa paningin niya. Papunta raw yon sa gilid ng kwarto. At nang magbanyo raw siya ay may nakita siyang parang bakat ng dugo ang kamay sa may salamin. Pilit daw niya yung tinatanggal para di ko makita. Alam ko na malakas ang pakiramdam ng boyfriend ko pagdating sa ganoong bagay. At alam kong tinago niya yon sa akin para di ako matakot. Kaso mo, na-experience ko pa rin. Sinabi ko sa kanya na hindi ako makakatagal sa ganoong klaseng hotel. Bukod sa poor services at accommodation, may libre pang multo sa kwarto. Pagbalik namin sa lobby ay nag-check out na kami. Nagpalipas na lang kami noon ng buong maghapon sa may beach at bumalik na rin ng Iloilo. Yung 3 days sana naming bakasyon doon ay naging 1 day na lang. Kesa mag-aksaya kami ng pera ay minabuti na lang naming mag-date sa isang resto sa Iloilo. At least na-experience na rin naming mag-Boracay noon kahit saglit lang. Hindi ko talaga makakalimutan yung accommodation namin na yon. Lalo na at may nakakatakot din karanasan yung kapatid ko at mga kaibigan niya doon sa Boracay. Tawagin na lang po nating Chris yung kapatid ko. Babae po siya na may pagkapusong lalaki. Sa Manila nagtatrabaho yung kapatid ko at nang magkaroon ng alumni homecoming dito sa school namin nung high school ay umuwi siya. Pagkatapos ng okasyon ay nagkayayaan ang buong barkada nila na pumuntang Boracay. Buti na lang at hindi yung hotel na yon ang nabook nila ng tuluyan. Tiyak kasi magsisisi sila tulad namin. Tanghali raw nang makarating sila doon. Pagkadating ay iniwan lang nila yung gamit nila dun sa hotel room at nag-island hopping na. Excited daw ang buong grupo nila sa gagawing mga activities. Pagkatapos daw mag-island hopping ay kumain muna. Nagpahinga saglit at muli ay nag-parasailing at banana boat ride daw. Kaya naman pagod na pagod daw sila pagkabalik ng kwarto. Bali 2 rooms ang kinuha nila. Nasa 9 din yung dami nila at magkahiwalay ang mga babae sa lalaki. 4 daw silang babae nun. Yung kwarto na nakuha nila ay may 3 higaan. 2 queen size na malapit sa pintuan at bintana at isang single bed sa gitna. Yung sa gitna daw ang piniling higaan ni Chris. Nagpahinga muna sila saglit bago kumain. Dahil sa pagod ay nag-order na lang sila doon sa mismong hotel. Breakfast lang kasi ang libre doon sa promo. Pagkatapos daw kumain ay nag-inuman sila sa kwarto nila. Mga bandang 12:00 nang matapos. Kwento ni Chris, halos kakaidlip lang daw niya noon nang makarinig siya ng malakas na katok. Narinig din yon ng mga kasama niya doon sa kwarto. Inutusan pa siya na buksan yung pinto. Baka daw kasi staff yon. Pero pagbukas daw niya ay wala namang tao. Inis siyang napasalampak ng higa at tinakpan ng tenga. Pinapikit lang daw siya at muling may kumatok sa kwarto nila. Asar daw siyang bumangon ulit at binuksan ng pinto. Pero walang katao-tao sa hallway. Patabog daw niyang pinuntahan yung kwarto ng mga lalaki at binuksan. Hindi raw yon nakalak, kaya nagduda siyang pinagtitripan lang sila ng mga kaibigang lalaki. At yun nga, may naaninag daw siyang dahan-dahan naglalakad papuntang banyo. Nakapatay daw ang ilaw nun, kaya dali-dali niya yung binuksan. Literal na tinaasan daw siya ng balahibo nang makita niyang nakahiga lahat ang mga kaibigan niya. Nagulat pa daw ang mga ito nang makita siyang nasa loob na ng kwarto nila. Tinukso pa nga siyang may binabalak siyang masama sa mga to. Hindi raw agad nakakibo si Chris. Hindi daw mawala sa isip niya yung nakita dahil sino yung biglang pumasok sa banyo. Dinaan na lang daw niya sa inis yung naramdamang takot.
Sinabihan niyang magpatulog na ang mga to at huwag panikatok. Hindi raw agad umalis ng pintuan nila si Chris para daw mahuli nito kung sino yung kumakatok sa kwarto nila. Pag unang katok pa lang daw ay dali-dali na niyang bubuksan yon. Pero ganun na lang yung panlalaki ng ulo niya nang pagbukas niya ay wala siyang naabutang tao. Sinabihan na siyang matulog ng mga kasama niya dahil baka pinagtitripan lang daw siya ng mga tropang lalaki. Napatalokbong na lang daw siya noon ng kumot. Hindi raw siya makatulog noon kaya pasilip-silip siya sa buong kwarto at sa phone niya. Mag-aalas 12 pa lang daw yon. Nag-cellphone na lang daw muna siya hanggang sa antukin. Nakaidlip na daw siya noon nang magising sa ingay ng mga kasama niya. Umiiyak daw yung isang kaibigan nila na naginip daw ng masama. Pero may naramdaman daw siyang may humila sa mga paa niya kaya napasigaw siya dahil naramdaman niyang gumalaw mismo yung higaan niya. Walang narinig na sigaw noon si Chris. Natulala pa nga raw siya saglit nang makitang nagkakagulo na ang mga kaibigan niya. Sobrang lalim daw ng tulog niya noon at hindi agad siya nakabangon. Nakatingin lang daw siya sa mga to at nagtataka. Maliban daw kasi sa mga kaibigan niya ay may napansin pa siyang isang babaeng nakatayo sa likuran ng mga kaibigan niya. Tiningnan daw niya ng mabuti dahil baka namamalikmata lang. Pero may babae talagang nakatayo doon na hindi niya kilala. Tatayo na raw siya noon pero sa pagtataka ay hindi raw siya makagalaw kaya tinawag na lang daw niya ang mga kaibigan. Pero parang hindi raw siya naririnig ng mga ito. Ang nakakakilabot pa raw ay parang yung babaeng lang daw yon ang nakarinig sa kanya. Ito raw kasi yung lumingon. Ganoon na lang ang pagkasindak niya nang makita ang muka ng babae. Literal kasi na wala itong muka. Napahiyaw daw siya ng malakas at doon na siya nagising. Napagtanto niyang binabangungot lang siya at tulog na tulog pa yung mga kasama niya sa kwarto. Ang akala nga daw niya ay malakas na ang sigaw niya pero hindi naman sila nagising. Napatingin siya sa may bintana. Kitang-kita niya daw na may nakatayong tao sa labas ng bintana. Humahawi raw kasi yung kurtina pero hindi naman daw mahangin nun. Kinabahan siya nang maalala na nasa 3rd floor sila kaya imposible na may tao doon dahil wala namang terrace. Lalong nanlaki ang ulo niya nang mapagtantong nakalutang yon. Sa takot daw ni Chris ay napasiksik siya sa kaibigan niyang malapit sa pintuan. Mag-isa lang naman daw to sa higaan dahil yung dalawa ay napiling ang higaan sa may bintana. Nagtaka pa nga daw noon yung kaibigan niya nang magisingan siyang naasiksik dito at nakatalokbong ng kumot. Tinanong daw siya nito kung anong nangyari pero hindi niya magawang magkwento dahil sa sobrang takot. Saka lang daw siya nakatulog ng maayos nang lumipat na siya ng higaan. Kinabukasan ay pinakausapan niya ang mga kaibigan na lumipat sila ng kwarto. Saka lang niya kinuwento nang magtanghalian sila sa labas. Ayaw pang maniwala nun na katabi niya na may ganoong pangyayari sa room nila. Pero yung isang kasama nilang babae nun ay saglit daw na natahimik. Bigla daw itong nagsalita ng totoo. Totoo daw ang mga sinasabi ni Chris. Dahil noong una pa lang daw nilang pagpasok ng kwarto ay ramdam na niya na may kakaiba. Yung eerie feeling na para bang may iba silang kasama doon. Pinili daw niyang humiga malapit sa may bintana dahil medyo takot siya malapit sa pintuan at hallway. Nakwento ni Chris yung gabing panay may kumakatok sa pintuan nila. Hindi kasi nila alam na wala siyang nabuksang tao nun at nakapasok siya ng kwarto ng mga kaibigan nilang lalaki. Lahat sila tulog pero may nakita siyang aninong pumasok sa banyo. Doon na kinilabutan ang lahat. Itong kaibigan nilang babae na may naramdaman din ay sumang-ayon na lumipat na sila ng room. Kinikilabutan din daw kasi siya sa tuwing matutulog na sila. Pagpatay daw kasi ng ilaw ay may naaaninag siyang parang nakatayo sa may gilid ng pintuan. Dahil nagkatakutan na ay natuloy nga ang paglipat nila ng room. Sakto daw na may nag-check out sa 2nd floor kaya doon na lang daw sila kumuha ng bagong kwarto.
Umuwi na raw sila noon kinabukasan. Ang sunod ko namang ikukwento ay tungkol sa karanasan ng pinsan namin. Tawagin na lang natin siyang Jing. First time daw niya nung maapunta ng Boracay. Isa siyang balikbayan at sinagot niya noon ang bakasyon ng buong mag-anak nila sa Boracay. Nakakuha naman daw sila ng maayos na hotel. At hindi katulad namin, wala namang multo ang nakuha nilang accommodation. Nangyari lang daw ang karanasan niya. Nangyayain siya ng kapatid niya na puntahan ang tirahan ng isang kaibigan niya. Naging kaklase daw niya yon sa college at nagkaroon lang sila ng komunikasyon nang pauwi na siya. Pinapapunta siya nito sa kanila. Di naman daw gaanong kalayuan ang bahay nito sa mismong resort na tinutuluyan ni na Jing. Kaso, kailangan pa nilang sumakay ng tricycle dahil hapon na sila pumunta doon. Agad naman nilang nakita ang bahay ng kaibigan. Tuwang-tuwa pa raw noon si Jing dahil pinaghanda sila ng native na manok. Sinatid daw sila noon sa sakayan ng pauwi na. Mag-aalas 12 daw sila noon nang nakauwi. Naglalakad daw sila pabalik ng hotel nang maarinig sila ng kakaibang tunog o ingay. Sabay pa daw silang napatingala noon dahil sa taas nanggagaling yung ingay. Nakita daw nila ang isang napakalaking ibon na padapo sa malagong sanga ng bangga. Maliwanag daw kasi ang buwan nung gabing yon. Nang sundan daw nila ng tingin kung saan ito dumapo, ay nagulat pa daw sila nang may lumabas doong napakalaking aso. Kinabahan daw sila sa laki nun. Para na daw kasing kalabaw, pero mabilis ang pagtakbo. Nagmamadali daw silang pumasok nun sa tinutuluyang hotel. Nang maarating sila ng room nila, ay nagmadali daw sumilip doon ng bintana si Jing. Kita mula doon ang kinatatayuan ng malaking puno. Kinabahan daw siya nang may makita siyang taong nakatayo doon at nakatingin din daw sa direksyon ng bintana nila. Agad daw niyang hinawi pasara yung kurtina. Tinawag niya yung kapatid niyang nakahiga na at pinatingnan kung may tao pang nakatayo doon. Pagsilip ng kapatid niya ay umiling-iling daw ito. Wala daw ibang tao sa labas. Kaya muli daw niyang tiningnan doon sa may bandang puno. Napamura na lang daw siya nang makitang may nakatayo pa rin doon. Pinasilip niya ulit sa kapatid niya pero wala naman daw. Takang-taka daw siya noon. Sinarado na lang niya yung bintana at niyaya nang matulog yung kapatid. Kalagitnaan ng gabi at kasarapan na ng tulog niya nang makarinig daw siya ng pagkaluskos. Nanggagaling daw yon sa bintana ng room nila. Napausot pa siya ng mga mata noon at tumingin sa may bintana. Ganoon na lang ang pagtaasan daw ng balahibo niya sa batok nang maaninag ang anino na nasa labas ng bintana. Para daw yung napakalaking paniki. Mga ilang minuto din daw na nakatayo lang yon sa labas. Hindi raw niya magawang sumigaw o gumalaw dahil sa sobrang takot. Bigla rin naman daw yun nawala. Doon pa lang siya nakagalaw. Takot na takot daw siyang nagtalokbong ng kumot. Hindi niya magising ang kapatid dahil ang lalim ng tulog nito. Kinabukasan ay nagtaka daw ang mga kasama niya kung bakit parang antok na antok siya. Hindi niya magawang ikuwento sa kanila. Habang namamasyal daw sila noon sa tabing dagat ng Station 1, pakiramdam daw ni Jing ay may nagmamasid sa kanila. Yung parang kinikilabutan daw siya. Ayaw din naman niyang magkulong sa kwarto dahil baka biglang magpakita sa kanya yung paniking yon. Duda raw siya dahil hindi yon ordinaryong paniki. May alam din naman siya tungkol sa mga aswang, tik-tik o wakwak dito sa amin. Yun yung malaking ibon na parang tao. Sa palagay nga raw niya ay nasa paligid lang yung nagpakita sa kanya. Pinagpapasalamat lang niya noon na wala namang masamang nangyari sa kanila, lalo sa kanya. Pero kahit daw na nakauwi na sila, ay may nararamdaman pa rin siyang minaasunod. Tuwing gabi daw ay nakakarinig siya ng kaluskos sa dingding ng kwarto niya. Hindi na niya nakayanan yung takot, kaya napakwento siya sa amin noon. Sinabihan siya ni na mama na magsiga ng goma at kamangyan kapag papagabi na. Maglagay din daw siya ng bawang at asin sa kwarto niya. Iwasan din niyang nakabukas ang bintana ng kwarto.
Halos nawala naman daw yung pagpaparamdam na yon nang araw-arawin niya ang pagsisiga ng goma. Akalain yung sumama pa talaga yung aswang mula Boracay hanggang Iloilo. Sakalang nalaman na buntis pala itong si Jing ng 3 buwan na. Nabuntis pala siya ng boyfriend niya na kasamahan din niya sa trabaho. Itong next na kwento ko ay karanasan ng best friend ko na tawagin na lang nating Loren. Kasama daw niyang nagbakasyon noon yung boyfriend niya, ate niya at nobyo ng ate niya. Ang kwento niya, yung room daw na tinuluyan nila sa isang hotel ay haunted. Itong boyfriend ng ate niya ay bukas raw ang third eye. Simula daw ng madisgrasya ito noong bata pa ay madalas na daw itong makakita ng mga multo. Kaya daw nang papasok pa lang sila ng room ay bigla na itong natigilan. Sinabihan daw sina Loren na magpalipat na lang ng ibang kwarto. Pero dahil hindi naman mapapaniwalain yung magnobyo ay tumuloy pa rin sila doon sa kwarto na yon. Katabi lang din naman yon ng kwarto ng ate niya. Kaya ayaw na nilang lumipat at lumayo pa. Binili na lang sila noon na huwag magpapatay ng ilaw sa banyo. Unang gabi raw ay lumabas silang 4 para mag-bar hopping. Bandang 11 PM na raw nang maabalik sila ng room. Itong boyfriend ni Loren ay hindi sanay na nakabukas ang ilaw. Kaya nawala daw sa isip nila yung bilin ng nobyo ng ate niya. Pinatay nila yung ilaw sa banyo. Sobrang dilim daw, pero dahil nga nakainom ay diretso tulog na raw sila. Nagising daw noon ng madaling araw si Loren nang maramdaman niyang may humahalik at humahaplos sa balat niya. Hinayaan lang daw niya yon sa pag-aakalang boyfriend niya yon. Pero nagulat daw siya nang marinig ang biglang paghilik ng nobyo niya sa tabi. Bigla siyang napabangon at doon niya napagtanto na hindi boyfriend niya yung humahalik sa kanya. Hindi nga raw niya malaman kung totoo ba yung mga halik na yon o nananaginip lang siya. Napayakap daw siya bigla sa boyfriend niya. Pero nasindak na lang siya nang maramdamang may yumakap din sa kanya mula sa likuran. Napabangon daw siya talaga nun at kinapa kung nasaan yung boyfriend niya. Pinailaw niya yung phone niya at nakita niyang kayakap niya talaga yung nobyo niya. Hindi raw mawala yung kilabot niya nang maalala ang kung sino man ang yumakap sa kanya. Nilagyan na lang daw niya ng unan yung space sa likuran niya at nagsumiksik na yumakap sa boyfriend. Nakatulog naman daw siya nun. Pero bandang mga 3:00 ay bigla raw siyang nagising. Naiihi daw siya kaya halos nakapikit pa nitong tinuntun yung CR. Nagulat daw siya nang malapit na siya sa pinto ng banyo dahil may nabangga siya. Kinapa daw niya ito at tao daw yon. Kinausap pa daw niya sa pag-aakalang yun yung boyfriend niya. Hindi siya nito sinagot. Nang pailawin daw niya yung banyo at naupo na siya sa inidoro, doon niya nakita na mahimbing pa rin natutulog yung boyfriend niya sa kama nila. Tinawag niya ito pero hindi ito sumagot, kaya sigurado siyang tulog na tulog ito. Muli siyang niragasan ng takot at paulit-ulit daw niyang tinanong ang sarili kung sino o ano yung nabangga niya at kung totoo ba yon. Dali-dali siyang naghugas at bumalik sa higaan. Hindi na raw siya gaanong nakatulog noon. Kahit ayaw ng boyfriend niya na may ilaw ay hindi na raw niya pinatay ang ilaw sa may banyo. Awa naman at nakatulog siya at tinanghali na ng gising. Nagtaka pa nga raw siya dahil wala na yung boyfriend niya sa kwarto. Hindi man lang siya nito ginising. Kaya naman nagmadali daw siyang naligo. Habang nagsishampoo ay may naramdaman daw siyang humawak sa buhok niya. Parang kinukuskus pa nga raw ito. Hindi raw siya agad nakagalaw nun. Parang sasabog daw yung puso niya sa takot. Nang magbabandaw na raw siya ng buhok ay bigla namang namatay yung shower. Tawag raw siya ng tawag sa boyfriend niya dahil hindi na bumalik yung tubig. Lumabas daw siya ng shower area para sana silipin kung nasaan na yung boyfriend niya. Pero bigla naman daw gumana yung shower. Dali-dali na raw siyang nagbandaw nun. Nagulat siya paglabas daw niya ng banyo. Nakita niyang bumangon mula sa higaan yung boyfriend niya. Sinabihan pa nga raw siya na
bakit ang aga niyang naligo. Ganoon na lang daw ang hilakbot niya nang tingnan na raw niya ang orasan. Mag-aalas 4 pa lang daw noon ng madaling araw. Chinek niya yung bintana at madilim pa nga sa labas. Grabing kilabot daw ang naramdaman niya nang maisip na baka nag-hallucinate ba siya, pinaglalaroan ng isipan, nananaginip o nag-sleepwalk noong mga oras na yon. Di raw niya malaman ang nangyari. Pumasok pa nga sa isip niya na baka naengkanto siya. Basta, nag-request daw sila noon na lumipat ng ibang room dahil kakaiba na ang mga nangyayari. At totoo nga yung sinabi ng boyfriend ng ate niya na haunted yung room na yon. Ito lang po ang mga kwento ko, sir, tungkol sa naging bakasyon namin sa Boracay. Pasensya na po kung napahaba, pero sana ay marinig ko to sa inyong channel. Enjoy the vacation at stay safe, mga kadiliman. Hello po, Sir Bob. Ako si Geraldine from Surigao del Sur. 25 years old at nag-work sa isang malaking factory dito sa amin. Gusto ko lang ikwento sa inyo itong real life experience ko at ng pamilya ko sa isang beach. That time ay may celebration kami ng family ko dahil graduate ng cum laude ang kapatid kong si Hazel. Masaya kami naglalaro noon ng volleyball. At nung napagod na, pumunta na kami sa cottage namin. Parang may kulang nun. Agad kong naalala yung aso kong si Ashner. Tinanong ko yung pamangkin kong 4 years old na si Anne kung nasaan na si Ashner. Siya kasi yung huling kumarga nun. Ang sabi niya, tumakbo daw yung aso ko. Habang kumakain kami, ay hinanap ko si Ashner. Baka kasi maano yung tali niya sa may kahoy. Ilang minuto rin akong nagpalibot-libot sa paligid ng dagat, pero hindi ko talaga siya mahanap. Hanggang sa may narinig akong taong sumisipol, pero hindi ako lumilingon nun kasi malamang manyak lang yon na lalaki. Ilang ulit din yung sumipol. Dahil sa buwisit ko ay lumingon na ako, pero wala naman akong nakitang ibang tao. Patuloy ako sa paghahanap kay Ashner. Hanggang sa nakita ko siya na papasok sa isang lumang cottage. Walang nag-a-accommodate doon kasi wala namang katao-tao sa bandang yon at halatang lumang-luma na rin dahil tinubuan na ng mga damo ang ilang parte ng cottage na yon. Malayo din yon kumpara sa ibang cottages. Medyo natakot ako pero pinuntahan ko pa rin kasi andoon si Ashner. Nung pumasok na ako, laking gulat ko nang makita ko ang isang lalaking may mahabang buhok. Kinakain nito yung alaga kong si Ashner. Para bang sarap na sarap ito habang minumukbang yung aso ko. Muntik na nga akong maduwal nun. May natapakan akong piraso ng kahoy at narinig niya yung ingay na yon. Nakita ako ng halimaw na lalaking may mahabang buhok. Binitawan niya yung alaga ko. Sa takot ko ay nagsisisigaw ako habang patakbo. Nung narinig ng ibang tao, pumunta sila sa lumang cottage na yon. Pero hindi na nila naabutan pa yung halimaw na lalaki. Lumabas sila, nabitbit yung katawan ng aso ko na wala ng laman loob. Dumating yung pamilya ko at doon mangyak-ngyak sila dahil sa nangyari kay Ashner. Umalis agad kami sa beach na yon dahil sa takot. Buti na lang din at hindi ako nasaktan ng halimaw na yon. Ilang buwan din kami nagluksa dahil sa pagkamatay ni Ashner. Yun na lang kasi yung naiwan naming memories sa bunso naming kapatid. Alaga niya yon. At nung namatay siya, sinabi niya na alagaan daw namin yung aso niya. Nakakatrauma din, sir, yung nangyaring yon. Hindi ko in-expect na nag-i-exist pala talaga yung ganong klaseng mga taong parang halimaw. Akala ko noon, sa mga TV lang yon o pelikula. Ang daming pwede niyang maging biktima, pero si Ashner pa talaga. Malamang ay may sayad talaga siya sa utak. Kahit ganun ang nangyari, grateful pa rin ako dahil walang napahamak sa amin. Isa talaga yon sa mga hindi ko makakalimutan. May mga gabi pa noon na binabangungot ako.
nakikita ko yung itsura ng halimaw na yon sa panaginip ko. Nung medyo okay na kami, ay nag-adapt kami ng panibagong aso dahil nakakamiss rin talaga ang may alaga at in memory na rin kay Ashner. Ito lang po ang creepy experience ko. Salamat po sa pagbabasa at God bless. Hello po sa lahat. Ako si Albert. Hindi ko alam kung totoo ba o gawa-gawa lang ng malikot kong imahinasyon yung nangyari sa amin ng pinsan ko. Pero gusto ko lang din ikwento yung kilabot na naranasan namin nang minsang magbakasyon sila sa amin. Naatira kami sa Alcala, Pangasinan. Halos 2 taon pa lang kaming naninirahan dito ng pamilya ko. Pero nung first time namin lumipat ay hindi na maganda ang pakiramdam ko. Hindi ko lang alam kung bakit. Siguro, kinabahan lang ako noon dahil bagong environment din. Pero nag-umpisa ang lahat nung pumunta ang tita ko sa mother's side at ang anak niyang babae na 7 years old that time, which is yung pinsan ko, para magbakasyon sa amin. Bibi pa lang ito ay ako na ang nag-aalaga sa kanya dahil minsan ay pinapakausapan din ako ni tita para mag-alaga dahil single mom ito. Maagang nawala ang asawa ni tita. Hapon yun nang dumating sila sa bahay. Ako ang sumalubong sa kanila nung araw na yon dahil ako lang ang mag-isa sa bahay at may pinuntahan sina mama at gabi pa raw uuwi. Sinabi ni tita kung pwede raw bang bantayan ko muna ang naababata kong pinsan dahil may dadaanan lang siya saglit sa bayan. Pumayag naman ako dahil namimiss ko na rin mag-bonding kasama ang pinsan ko na yon. Nang makaalis si tita ay inaya ko agad maglaro ang pinsan ko para malibang siya habang wala ang mama niya. Alas 9 pa lang ay tulog na ang bata dahil tapagod din itong maglaro. Pero bago ito matulog ay pinakain ko muna. May stock naman kami ng pagkain. Sakto rin noon na dumating sina mama kasabay si tita. Ako naman pumunta na rin ng kwarto para makapagpahinga na. Nanonood ako sa YouTube noon nang pumasok ang pinsan ko. Tinanong ko ito kung bakit siya nasa kwarto. Ang sagot lang niya ay may nakita siyang itim na lalaki kaya gusto niyang tumabi sa akin sa pagtulog. Natatakot daw siya. Dahil nga sa bata pa ay hindi ko na lang masyadong pinansin yung sinabi niya dahil kung minsan ay kung ano-ano rin ang pinapanood niya. Kinaumagahan, nagising ako sa iyak ng pinsan ko. Kaagad ko naman siyang kinomfort nun dahil wala itong tigil sa pag-iyak. Tinanong ko siya kung bakit siya umiiyak pero ang nasagot lang nito ay itim na lalaki kagaya ng sinabi niya bago matulog. Tumigil na lang ito nang tawagin na ni tita. Sa totoo lang, hindi ko maiwasang maawa sa kanya dahil nakwento rin ni tita noon na madalas iyong mangyari sa kanya at nagigising na lang siya ng sobrang aga na umiiyak. Ang hindi lang namin maintindihan ay ang tunay na dahilan ng pag-iyak nito. Kuya, alam mo kagabi, nakita ko may nakatingin sa yung black na lalaki na may big red eyes. Sabi ng pinsan ko habang nasa sala kami. Nagsitaasa ng mga balahibo ko at napatigil sa pagsa-cellphone dahil sa sinabi niya. Parang naramdaman ko noon yung sinabi niya. Sinaway naman siya ng mama niya at hindi na rin ako sumagot noon at nagpunta na lang sa kusina para uminom ng tubig. Nagsorry naman si tita dahil sa sinabi ng anak niya. Sumapit na ulit ang gabi. Nasa kanya-kanya kaming kwarto noon. Dahil sa nauhaw ako ay lumabas ako ng kwarto para kumuha ng tubig. Bago pa ako makababa ng hagdan ay kita kong nakabukas ang ilaw sa may kusina at naroon ang pinsan ko. Pagkakuha ko ng tubig ay sinabihan ko ang pinsan ko na bumalik na siya sa kwarto nila ng mama niya. Anong oras na rin at baka hanapin siya. Pero nakatalikod lang ito at hindi umiimik. Hindi ko na lang ito pinansin at umakyat na sa taas. Bago pa ako makapasok ng kwarto ay lumabas si tita sa kwarto nila. Nakagilap ng mga mata ko
na mahimbing na natutulog ang pinsan ko doon. Hindi ko pa man naiinom yung tubig ay nabitawan ko na ito dahil sa kilabot. Nanginig ako noon nang sinabi ko kay tita na kakakita ko lang sa pinsan ko sa kusina. Ang sabi niya ay hindi naman daw ito lumabas simula nang pumasok sila ng kwarto. Dahil doon, agad akong bumaba ng kusina. Wala yung pinsan ko doon. Walang ibang tao. Siya nga yung nakita ko sa kwarto nila. Hindi ako nakatulog ng maayos dahil sa nangyari. Naiisip ko noon na baka magpakita yung kung anumang nilalang yon. Hanggang sa mag-umaga na ay hindi pa rin nawawala sa isipan ko yung nasaksihan ko, pati yung takot kagabi. Nakwento ko ang nangyari kay mama, kaya ang sabi nito ay puntahan daw namin ang isang albularyo. May kakilala kasi si mama at naniniwala siya sa mga kababalaghan. Sumama rin si tita at baka sakaling masagot rin yung nangyayari sa pinsan ko. Pagkarating namin noon sa bahay ng albularyo ay napansin ko ang takot sa mga mata niya nang makita kami ng pinsan ko. Sinabi namin sa albularyo ang lahat. Tinanong nito kung napadasalan daw ang bahay. Sumagot si mama na hindi pa raw. Kailangan daw padasalan ang bahay sa lalong madaling panahon. May ginawa rin itong orasyon. Sinabi niya na may gumagambala sa amin ng pinsan ko na masamang espiritu. Isang itim na lalaki. Sinabi pa nito na nakakapit ito pareho sa amin. Doon ako mas kinilabutan. Nung mga oras na yon ay bumigat ang pakiramdam ko. Sa gilid ng mga mata ko ay nakita ko yung sinabi ng pinsan ko na lalaki na atingin sa akin. Hindi nga ako nagkakamali nun. Pero hindi ko yun pinansin dahil sinabi rin ng albularyo na kung mas papansinin ko ito ay baka lalo itong manggambala. At dahil na rin sa takot ko kaya hindi ko na ito tiningnan pa. Basta ang napansin ko lang sa gilid ko ay para itong naatitig sa akin. Namumula ang mga mata niya at itim na itim ang figura. Pagkatapos namin sa albularyo ay may hinabilin ito na gawin namin para daw hindi na kami gambalain pa ng itim na lalaki. Pinadasalan agad namin ang bahay. Simula nun ay hindi na nagpakita yung itim na nilalang. Hindi na rin umiiyak ang pinsan ko sa tuwing nagigising ng umaga. Pero kahit ganon, paminsan-minsan ay ramdam ko pa rin ang presensya nito. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, sir. Sana ay mapili niyo itong i-feature sa inyong channel. Magandang araw, boss. Ako si Kenneth, taga Davao. Itong isishare ko ay nangyari December 2016. Nag-aya yung tita ko noon na maligo kami sa isang kilalang beach. Doon daw kasi may floating cottage. Libre niya raw ang lahat. Galing kasi siya ng Japan noon at isa siyang teacher doon. Umuwi lang siya dito sa amin kasi Pasko. Agad na kaming naghanda papunta doon sa dagat. Nung andoon na kami ay nag-enjoy lang kami. Panay kain lang ako noon at langoy ng kaunti. First time kong magsuot ng life jacket noon kaya ang yabang kong tingnan kasi feeling ko marunong akong lumangoy. Napatingin ako sa malalim na part ng dagat. Nakita ko yung babaeng swimmer na enjoy kaya nainggit ako kasi ang tanda ko na pero hindi pa ako marunong mag-swimming. Sinabi noon ni tita na magpipicture muna kami kaya agad akong umahon. Nag-take kami ng maraming groupies at pagkatapos ay kumain na. After nun ay umalis muna ako saglit sa floating cottage at naglakad-lakad. Kung may maayos na view ay nagpipicture na rin. Nakita ko ulit yung babaeng swimmer na nakaupo lang sa may bato kaya nilapitan ko siya. Para kasi siyang nalulungkot nun. Sinubukan ko siyang kausapin. Hindi ako mahilig maipag-usap pero nung time na yon ang lakas ng loob ko. Tinanong ko siya kung anong pangalan niya. Celine daw at dati raw siyang swimmer.
Nagtaka ako noon dahil sinabi niya dati. Pero nakita ko naman na magaling siyang lumangoy. Nagpakilala naman din ako sa kanya at nagkwento ng konti. Sabi ni Celine, madalas daw siya sa dagat kasi malapit lang yon sa bahay nila. Pangarap daw niya na maging isang magaling na swimmer pero hindi raw nangyari yon. Tinanong ko siya kung bakit, magaling pa rin naman siya. Dagdag ko pa na bata pa siya at may pag-asa pa pero hindi siya nakasagot. Ang tipid lang ng mga sinasabi niya kaya ako naman yung nagkwento. Pati ba naman pangalan ng aso ko nasabi ko pa sa kanya. Ewan ko rin pero nung time na yun boss, parang magaan yung feeling ko sa kanya. Yung kaya kong maging totoo kay Celine. Yun bang hindi ako natatakot na malaman niya ang tungkol sa akin kasi alam ko na hindi niya ako i-judge. Nag-take pa kami ng picture nun bago siya nagpaalam na uuwi na. Bumalik ako nun boss sa floating cottage after niyang umalis. Takang-taka ako kasi tinatawanan ako ng mga kapatid ko. Nakita raw kasi nila ako na may kausap sa hangin. Vinidyohan pa nga nila ako ng naka-zoom kasi ang tanga ko raw tingnan. At totoo nga na para akong tanga kasi wala akong kausap. Wala si Celine sa video. Hinampas ko sila noon at sinabing may kausap akong chicks at baka hindi lang nila na-i-video na nag-uusap kami. Isa pa, baka inedit lang nila. Kinuha ko pa yung phone ko noon para ipakita sa kanila yung selfie namin. Pero nanlaki na lang yung mga mata ko nang makitang puro solo pic ko lang yung nandoon. Doon ay mas lalo nila akong pinagtawanan. Natigil yung asaran namin noon nang tinawag kami ni tita. Tinitingnan niya yung groupie namin at maski ako napalunok kasi yung swimmer na nakausap ko ay nasa pictures dun sa group shot namin. Agad kong sinabi sa kanila na yun yung chicks na nakausap ko. Sinabi ko na swimmer yon. Nung narinig yon ng iba pang naliligo, sinabi nila na patay na raw yung babaeng yun. Nalunod daw siya doon mismo sa dagat at nakitang palutang-lutang. Maski nga raw sila ay nagtaka kung bakit nalunod yung dalaga dahil magaling naman daw itong lumangoy. Natakot kami nung time na yon. Kinuha ko ang cellphone ni tita para tingnan ulit yung group picture namin at para ma-check ng malinaw yung buka ni Celine. Pero naging normal ang lahat at wala na si Celine doon sa picture. Sinabi pa nung naliligong lalaki na nagpapakita raw talaga minsan yon malapit sa dagat pero hindi naman raw nananakit kaya wag na raw kaming matakot. Hindi talaga ako makapaniwala noon boss kasi yun yung first time na ang introvert na tulad ko ay nakipag-usap ng may confidence sa babae at sa multo pa talaga. Siguro nga kung buhay siya, liligawan ko talaga siya kasi parang ang gaan ng pakiramdam ko nung naipag-usap ako sa kanya. Marahil din ay bukas talaga ang third eye ko. Hindi man siya sobrang nakakatakot boss, pero sana ay maisama nyo pa rin to sa i-feature nyo sa channel. Salamat boss kung inyong mabasa at enjoy ang lahat sa pag-outing. Sa edad kong 23 years old, masasabi ko na marami-rami na rin akong napuntahang lugar. Mahilig din kasi yung pamilya ko magbakasyon. Pero may isa sa lahat ng mga naging bakasyon ko yung hindi ko makakalimutan. Magkahalong excitement at takot yung naranasan ko noon. Tawagin niyo na lang po pala akong Drell. Mga 18 years old ako nung nangyari itong kwento. Sa Taguig kami nakatira ng pamilya ko. Pero yung mga matatandang kamag-anak namin ay taga-probinsya ng Nueva Ecija. Bandang November yon, nagkasakit yung lola namin. Sakto naman na hindi ako nag-aaral noon. Nag-drop out kasi ako dahil puro kabalastugan at kung ano-anong ginagawa ko. Sabi ng mama ko noon, umuwi daw muna ako ng probinsya para alagaan si lola. Total naman, hindi ako nag-aaral. Susunod na lang daw sila mga bandang December para doon na kami lahat mag-celebrate ng Pasko. Wala naman akong choice noon kundi sumunod.
dahil tama naman siya. Isa pa, bored din naman ako na kakatambay lang sa bahay o di kaya puro basketball o laro. Parang trip ko din noon na magstay sa probinsya para tahimik lang. Bumiyahe kami ni Papa, tapos umuwi din siya after 2 days. Pagdating ko sa probinsya, una kong napansin yung liblib na lugar kung saan yung bahay ng lola ko. Kumbaga, medyo magkakalayo sa mga kapitbahay. Lola Esme ang tawag ko sa kanya. Mabait naman ang lola. Hindi nga lang pala salita at parang laging may iniisip. Baka ganun lang talaga pag matanda na, 'di ba? Parang tulala lang palagi. Minsan nga, iniisip ko kung ano kaya ang tumatakbo sa utak niya. Kung inaalala ba nila yung mga kabataan nila o talagang naatulala lang sila tas nag-iisip kung kailan sila mawawala sa mundo. Magaan lang naman yung pag-aalaga ko sa lola ko. Basta pakakainin ko lang siya noon at paiinumin ng gamot. Kaya naman niyang magbanyo at maligo ng mag-isa. Nung una, ayos lang talaga. Para nga lang ako nagbabakasyon sa probinsya. Kasi kapag natutulog na siya ng hapon, pwede na ako lumabas. Madalas ako maghanap ng tatambayan gaya ng sapa o kaya ay maliit na bundok kung saan malaya akong nakakapagyosi. Yung hindi kita ng pamilya at mga kamag-anak ko. Pero nung mag-iisang linggo na ako sa Nueva Ecija sa bahay ng lola ko, unti-unti na akong may napapansing kakaiba. Una talaga, maliliit na bagay lang yung napapansin ko. Yung pagtataka lang na bakit ang daming pula at itim na kandila sa bahay ni lola. Pero nung na-curious na ako sa iba pang mga gamit dun sa bahay, doon ko na-discover yung iba pa. May nakita kasi akong malaking cabinet sa kwarto niya. Nakatakip yun ng malaking pulang tela. Nung una, hindi ko pinapakailaman. Madalas kasing gising si lola kapag pumapasok ako sa kwarto niya. Saka hindi rin naman ako mahilig mangialam ng mga bagay-bagay. Pero may isang beses na gigisingin ko sana si lola para uminom ng gamot. Pero naatayo na siya sa may tapat ng cabinet at may kinukuhang garapon. Hindi ko maintindihan yung ibang laman nun. Pero nagulat ako kasi parang may mga langis tas may buntot pa ng mga maliliit na hayop. May mga maliliit ding ahas. Basta maraming garapon na nakita ko sa loob pero hindi ko alam kung ano yung mga nakalagay dahil sinara niya bigla. Inisip ko pa na baka ganun lang talaga yung mga matatanda. May mga kung ano-anong tiniipon, herbal at ano pa na tinatabi. Since karamihan nga sa kanila ay may alam sa tradisyonal na panggagamot at kung anong langis ang meron yung mga lola natin sa mga probinsya. Pero habang tumatagal, iba talaga yung pakiramdam ko. Parang may bagay na dapat akong alamin. Minsan pa, nagising ako ng 10 oras ng gabi kasi parang may naririnig akong kaluskos. Tiningnan ko muna si lola. Pagtingin ko sa kwarto ay wala siya doon. Natakot na ako kasi baka mapano siya at kung saan ba siya nagpunta. Chinek ko ang buong bahay pero wala siya. Lumabas ako at pagkalabas ko, naasalubong ko siya. Nakalugay yung buhok at mukhang galing sa kung saan. Noon ko lang siya nakitang nakalugay. Palagi kasing nakatali yung buhok ni lola. May hawak pa siyang garapon na naabalot sa tela. Parang may gumagalaw sa loob nito kasi may mumunting tinig ako na narinig. Pero hindi ko kasi makita dahil nga naatakip. Pinagalitan pa nga ako ni Lola Esme noon kasi gabi na raw ay lumalabas pa ako. Di na lang ako nagsalita tapos bumalik na sa pagtulog. Di ko rin talaga alam kung ano ba talaga itong lola ko, kung mangkukulam ba siya o ano. Ayoko namang magsuspetsya din o tanungin siya ng direkta kasi halata naman sa kanya na ilag siya sa sikreto niya. May tinatago, kumbaga. Hindi rin kasi siya masalita. Ang sabi ko na lang sa sarili ko, nahihintayin ko na lang na maarating sina mama at pag uwi namin ng Taguig, saka ko siya tatanungin. Habang andoon ako, halos hindi ako umaalis ng bahay. Talagang binabantayan ko na lang noon si lola. Naghahanap ako ng butas o kung mahuhuli ko ba siya sa akto. Wala naman akong alam sa mga pangkukulam at hindi ko alam kung kumakatay ba siya ng tao, ng hayop o kung ano.
Ang alam ko lang noon, nung hindi pa ganoon kalawak ang kaalaman ko, ay nakakatakot sila. Minsan pa ay may bumisita kay Lola na babaeng umiiyak. May binigay si Lola doon sa babae na maliit na garapon. May laman itong likido. Doon ay mas lalo akong nagsuspecha na baka mangkukulam talaga si Lola Esme. Nung matapos na ang Pasko at nakauwi na kami ni na Mama, talagang kinausap ko siya ng masinsinan. Kinuwento ko sa kanya lahat ng mga napansin ko dun sa bahay ni Lola sa Nueva Ecija. Tinawanan lang niya ako. Manggagamot daw kasi si Lola noon. Sadyang tumigil na lang siya dahil sa katandaan. Di ko alam noon yung magiging reaksyon kasi pinag-isipan ko ng masama si Lola Esme. Pero kahit na ganun ay natuwa naman akong samahan si Lola at bantayan siya. At naging masaya naman ako sa naging bakasyon ko sa probinsya dahil talagang simple at payapa ang buhay doon. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, boss. Halos lahat naman siguro tayong mga babae super excited kapag ikaasal na yung best friend natin. Kaya nung nalaman ko na ikaasal na nga yung best friend ko mula kinder na si Ashley, talagang sobra akong natuwa. After namin ma-graduate ng high school, naghiwalay kami ni Ashley ng landas. Sa probinsya kasi siya, habang ako naman ay nasa Manila. Pero kahit na ganun, ilagi naman kaming nagchat at nagkukol. So ayun na nga. Syempre, yung kasal at reception ay nasa probinsya. Itong si Ashley, medyo nakaluwag-luwag kaya libre niya lahat ng pamasahe naming mga kaibigan niya dito sa Manila. Nag-file talaga ako ng leave noon para maasama doon sa probinsya niya. Para makita yung best friend ko na ikaasal. Maganda ring makapagbakasyon kahit ilang araw lang. Hindi rin kasi talaga ako nagbabakasyon sa probinsya since wala naman akong kailalang kamag-anak doon. Isang taon pa lang din ako sa trabaho noon kaya wala pang budget para sa mga travel. Pagdating ko ng Cagayan, nagulat ako kasi parang paunti na ng paunti yung kabahayan. Sa kasulok-sulukan pa yata ng probinsya ng Cagayan itong si Ashley. Di ko alam noon kung Kalinga na ba yun. Basta ang layo na niya sa Kabiasnan. Tapos mangilan-ngilan na lang yung mga bahay na makikita mo. Hanggang sa naarating na kami sa bahay ng pamilya ni na Ashley na may malaking bakuran at lote. Dati, kubo lang yung bahay nila kapag nagpipicture siya o nag-video call kami nun. Pero ang mga magsasaka, kada anihan ay nagpapagawa ng bahay. Kaya ayun nga, lumevel up yung tirahan nila. Gusto ko mag-focus that time sa lugar, sa magandang tanawin at preskong simoy ng hangin. Ang kaso mo, may kakaiba talaga akong naramdaman nun. Hindi ko lang maipaliwanag. Basta bigla na lang nagsitayuan ang mga balahibo ko sa buong katawan. Ako pa naman yung klase ng tao na nakakaramdam kung may mangyayaring masama o kakaiba sa paligid. Pero nung mga oras na yon ay hinayaan ko na lang. Gusto ko kasing maging masaya para sa kaibigan ko at ma-enjoy din yung lugar. Masaya naman nung una kahit papaano at nakalimutan ko yung kakaibang gut feeling ko. Puro kami kwentuhan, panay catch up, kainan, bukod sa ikaasal dahil hindi siya pwede magpataba para sa dress niya. Tapos naghahanda na rin para sa asal kinabukasan nun. Nung kinagabihan na, talagang hindi ako makatulog. Yung para ba ako namamahay. Kahit anong pikit ko at tinumpa ng gatas, hindi ako makaidlip. Kaya lumabas na lang ako para magyosi. Tanda kong sobrang liwanag ng buwan nun. Habang naninigarilyo, naramdaman kong may kung anong nakatingin sa akin at parang marami sila. Pero kapag lumingon naman ako sa paligid, ay wala naman. Hindi ko lang alam noon kung na-anxious lang ba ako. Tas nagulat ako kasi may tumatakbong kambing. Parang umiiyak pa yung tunog nito. Sa takot ko, pumasok na lang ulit ako sa loob ng bahay. Pero kahit nandun pa ako sa loob, naririnig ko pa rin yung iyak ng kambing. Hindi ko alam kung anong meron o kung normal lang ba yun. Pero hindi talaga ako nakatulog noon dahil sa kilabot. Kinaumagahan,
isa ako sa mga naunang nagising dahil nga pasaglit-saglit lang ang tulog ko at nakapikit lang talaga ako noon. Nagulat ako dahil nasa labas yung ibang mga tatay tapos nililigpit nila yung bangkay ng kambing. Kinilabutan ako noon. Yun kasi yung kambing na nakita kong tumatakbo pa nung gabi. Nung umagang yun, kita kong nasuglasog na yung kambing na yun. Parang hinukay ng kung ano yung katawan niya. Nakakasuka na nakakaawa yung itsura. At hindi lang pala yun. May iba pang mga hayop din. Meron ding iilang mga kambing pa, aso at pusa. Naiiyak na ako noon na parang gusto ko nang umuwi. Alam ko kasi na may gumawa sa kanila noon at hindi yun tao. Sobrang takot ko noon na hindi ko na kayang tumagal pa ng isang gabi. Pabigat na kasi yung pakiramdam ko, hindi lang dahil sa mga pinatay at nilasog-lasog na katawan ng mga hayop, kundi dahil may masamang entity din akong naramdaman noon. Matapos ang seremonya ng kasal at hindi pa man natatapos ang kainan sa reception, ay nagpaalam na ako kay Ashley. Dinahilan ko na lang noon na may emergency sa bahay. Hinatid naman ako ng pinsan niya dun sa sakayan para makauwi na ako. Medyo nakakahiya din at nagpasensya na lang ako dahil nga sa araw yun ng kasal ng kaibigan ko. Pero yung feeling ko talaga noon, mabigat sa loob at para akong nahihilo at nasusuka. Ganun kasi ang pakiramdam ko kapag may hindi tama sa paligid. Nung nakauwi na ako noon, kinabukasan, nagka-chat pa kami ni Ashley. May problema daw. Nawawala daw kasi yung kusinera nilang buntis. Hindi matawagan o mahagilap dahil wala naman daw itong cellphone. Hindi nila alam kung tumakas ba o ano kasi naiwan daw lahat ng gamit at di naman umuwi sa kanila. Ang sabi ng iba, baka raw may kabit tapos sumama doon. Pero ako, isa lang ang pinagdasal ko noon. Na sana nga ay walang kung anumang halimaw ang naroon sa kanila at sana hindi yon ang kumuha sa kusinera nilang buntis. Wala na sanang sumunod na biktima, mapahayop man o tao. Kasi kung ganun ay baka madamay pa ang kaibigan ko o ang mas malala baka kilala niya mismo kung sino man yung halimaw na yon, kung aswang ba yon o ano. Dahil doon natakot na ako sa mga probinsya. Kahit nga sa Cavite lang ay di ako pumupunta na mag-isa, lalo sa mga liblib na lugar dahil ayon sa mga kwento ay pugad daw yon ng mga aswang. Nag-iwan talaga ng marka yung na-experience at nasaksihan ko doon sa probinsya ng Cagayan. Sana lang ay hindi na ako ulit maka-encounter pa ng ganon. Hello Sir Bob. Ako si Javan from Dapitan City. Itong kwentong i-share ko sa inyo ay nangyari noong OJT namin 5 years ago. Alam kong yun ang isa sa mga hindi ko makakalimutang experience naming mga kabatchmate ko. Nung mga 2 weeks na kami sa OJT, sinabi ni Sir na mag-overnight kami sa dagat. Grabe yung excitement namin noon kasi nga nakakapagod yung OJT. At rest yung need talaga namin that time. Ang sabi ni Sir, magiging madugo daw yung next na gagawin namin, kaya mag-enjoy muna kami. So ayun na nga, nagpunta kami ng beach. Pumasok ako nun saglit ng tent para kunin yung gitara ko, nang biglang pumasok si Amy, yung ex ko. Medyo na bad trip pa nga ako nun kasi inaasar niya ako. Mabuti na lang at tinawag kami ni Sir, kaya napalabas ko siya ng tent. Mabait si Sir sa amin. Nilibre ba naman kami ng alak, kaya ayun, mapababae at lalaki, uminom. Sobrang saya nun. May bonfire kami, tapos nagluluto ng hotdog at marshmallow yung iba. Nagja-jamming kami nun, tapos naglaro pa ng truth or dare. Sanay ako sa inuman, kaya hindi na ako madaling malasing. Mga 9 to 10 PM yon nang tinanong ako ni Kyla kung sino yung crush ko. Ang sabi ko naman si Lizelle. Nung sinabi ko yon, tinitingnan ko lang noon si Lizelle na naglalakad sa tabing dagat, hawak yung bote ng alak. Maganda siya kahit na may pagka-lasinggera.
Nung nakita ako ni Lizelle na tinitingnan siya, kumuhay siya sa akin kaya agad akong tumayo at pinuntahan siya. Tinanong pa nga ako noon ni Sir kung saan ako pupunta pero hindi ko na siya nasagot. Hinayaan ko na lang sila na tapusin yung laro. Nung nakaharap ko na si Lizelle, sinabihan niya ako na pumunta raw kami sa may bangka. Medyo malayo yon at madilim pa kaya sinabi ko na sa tent na lang kami. Kaso hinila niya ako at ang lakas niya nun kaya sumama na lang ako. Doon ay nagkwentuhan kaming dalawa. Doon ko nalaman na may pagka-weird pala siya. Nagkwento kasi siya tungkol sa mga multo, patay at kung ano-ano pang nakakatakot na nilalang. Hinawakan niya yung kamay ko at para siyang nanggigil nun na parang gusto akong kainin. Ilang minuto lang ay napansin kong namumula yung mata niya kaya natakot ako nun. Tumayo ako. Huli kong naalala na may pukpok sa ulo ko. Nung umaga na, nagising ako dahil sa flash ng cellphone ni Sir. Pinicturan niya ako at sinabi niya na isusumbong daw niya ako sa parents ko dahil bigla na lang daw akong umalis nang hindi nagpapaalam. Nakahiga lang ako noon sa buhangin kaya agad din akong tumayo at tinanong kung nasaan na yung mga classmates ko. Sinabi niya na nasa field na daw dahil may pinagawa siya. Sinabi ko sa kanya na isinama ako ni Lizelle sa bangka kagabi kaya umalis ako. Pero binatukan ako ni Sir. Sira ulo daw ako. Una daw nalasing si Lizelle at natulog din daw agad sa tent niya. Hindi na raw siya lumabas hanggang sa natulog na rin sila. Naipinagtaka ko, kasama ko kasi si Lizelle nung gabing yun. Habang naliligo, napansin ko na may kalmot sa dibdib ko. Yung para bang kalmot ng malaking pusa. Kaya nagtaka ako kasi hindi ko alam kung saan galing yun at kung sino o ano ang gumawa. Habang kumakain kami, lumapit ako kay Lizelle kung totoo bang tulog siya noon. Sinabi nga niyang napasarap yung tulog niya dahil nga nalasing siya. At hindi naman daw niya ako yayayaing magbangka, lalo at gabi. Sinabi pala ni Sir yung sinabi ko pagkagising. Sinabi pa ni Lizelle na hindi raw niya ako gusto. Hindi pa ako nanliligaw ay busted na ako. Nung narinig nga yun ng mga classmates ko ay nagtawanan sila. Para talaga akong mababaliw nung time na yon, Sir. Pero alam ko na totoo yun. Pero posible kaya na magaya ang muka ng isang tao? Kasi kung hindi si Lizelle yun, hindi ko na alam kung sino pa yun. Kasi kamukhang kamukha talaga niya. Before natapos yung OJT namin, sinabi ko sa kanila ang lahat ng nangyari. Pare-pareho kaming hindi ma-explain yon. Hinubad ko rin yung shirt ko kasi andun pa yung kalmot. May mga sugat din pala sa likuran ko. Umuwi ako noon na hindi man lang nasagot yung tanong ko. Sana nga ay guni-guni lang ang lahat. At kung hindi man, sana ay hindi na maulit pa yon. Sa ngayon po, ay manager na ako sa isang opisina. At nga pala, naging ex ko rin pala si Lizelle. Tinigilan ko na rin yung pag-inom ng alak. Siguro kasi graduate na ako doon. Sana po Sir ay mabasa ninyo itong creepy experience ko at more power sa inyong channel.